ay 168, matatas sa lahat ng batas, pamilyar sa mga kriminal na panlilinlang, ang kasinungalingan ay umaagos na parang bukal. Isang dalubhasa sa paghukay ng apoy na nagiging isang tagausig na nagtatanggol sa katarungan at katwiran. Paano kaya siya maapektuhan ng biglaang pagbabago sa pagkakakilanlan at responsibilidad? At mayroon pang mga sitwasyong parang nagkakagulo. May oras ng pag-iyak at pagtawa ngunit medyo nakakaantig. Sa isang isla sa gitna ng dagat, isang grupo ng mga sugarol ang baliw na nagdiriwang. Kasabay nito, dinala ni Batang Tagausig Junsu ang kanyang mga kasamahan sa isla, handang arestuhin sila. Mukhang maayos ang lahat. Lahat ng mga sumali sa pagsusugal ay nahuli, maliban sa isang gangster. Ay 168, matatas sa lahat ng batas, pamilyar sa mga kriminal na panlilinlang, ang kasinungalingan ay umaagos na parang bukal. Isang dalubhasa sa paghukay ng apoy na nagiging isang tagausig na nagtatanggol sa katarungan at katwiran. Paano kaya siya maapektuhan ng biglaang pagbabago sa pagkakakilanlan at responsibilidad? At mayroon pang mga sitwasyong parang nagkakagulo. May oras ng pag-iyak at pagtawa ngunit medyo nakakaantig. Sa isang isla sa gitna ng dagat, isang grupo ng mga sugarol ang baliw na nagdiriwang. Kasabay nito, dinala ni Batang Tagausig Junsu ang kanyang mga kasamahan sa isla, handang arestuhin sila. Mukhang maayos ang lahat. Lahat ng mga sumali sa pagsusugal ay nahuli, maliban sa isang gangster. Ngunit sa pagkakataong ito, ang niloko na si Sungdu ay hindi kasing dali harapin tulad ng mga naunang biktima. Nadiskubre niyang malamang na naloko siya at natunton ang kinaroroonan ni Joe Chan. Hinabol niya ito hanggang sa pier at hinarangan siya bago siya sumakay sa bangka. Sa paningin na 5.3, matagal nang natukoy ni Joe Chan ang grupo ni Sungdu. Mabilis siyang nakaisip ng kontrahakbang. Nang tanungin kung siya ay isang tunay na tagausig, mahigpit niyang sinigawan at matalinong ipinaalam sa kanyang mga kasamahan na hinihingi ang kanilang pakikipagtulungan upang ganap na gampanan ang kanilang mga tungkulin. Iyon ang plano ni Joe Chan. Hello Prosecutor Bike, maayos ba ang huling kaso? Tapos na, gayunpaman, ang tao ay nagpaplano, ngunit ang Diyos ang nagtatakda. Sa daan patungong Seoul Central Prosecutor's Office, ang sasakyan ng mga kasabwat ay nagkaroon ng biglaang aksidente. Ang orihinal na plano ay nawasak, kaya si Jae-hyuk ay naglakad habang nagpaplano at dinala ang grupo ni Sungdu sa tanggapan ng tagausig. Nagkunwari siyang kakilala niya ang isang tagausig na dumaan at kumilos na parang malapit siya sa receptionist. Ang mga aksyon na ito ay nagpababa ng pagdududa ni Sungdu. Nagpatuloy si Jae-hyuk sa kanyang panlilinlang na sinabi sa receptionist na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang mga papeles. Tinawagan niya ang kanyang kasamahan sa Criminal Division 6 upang gamitin siya at sinabihan silang papuntahin ang isang tao upang sunduin siya. Pagkatapos, bumaling siya kay Sungdu at bumigkas ng isang serye ng mga profesional na batas. Nang makita ni Sungdu na kabisado niya ang mga batas, nagsimula siyang maniwala na ang taong nasa harap niya ay maaaring isang tunay na tagausig. Nakita ito ni Jae-hyuk at nagbigay ng huling suntok. Inutusan si Sungdu na mawala sa kanyang paningin sa loob ng 3 segundo. Kung hindi, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Habang papalapit na ang huling daliri, bumagsak ang pag-iisip ni Sungdu. Nang balak niyang tumalikod at tumakas, "Senior, bakit ka tumaba?" Buti na lang, si Jae-hyuk, na may malawak na karanasan, ay mabilis na nakabangon mula sa karaniwan. Ang tagausig na ito na nagngangalang Haza ay dapat na napakalapit sa kanya. Mabilis na inayos ni Jae-hyuk ang kanyang estado. Habang inaalala ang nakaraan sa kanya, tinakot din niya ang grupo ni Sungdu upang tumakbo palayo at pansamantalang nalutas ang panganib. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Jae-hyuk na napasok na siya sa isang mas komplikado at mapanganib na sitwasyon. Pumasok siya sa elevator kasama si Haza at balak sanang humanap ng pagkakataon para makatakas, ngunit sa kasamaang palad ay nabigo ang plano. Nang tawagin ni Haza ang kanyang tunay na pangalan, agad siyang napalingon at sa pagkakataong ito ay hindi binigyan ni Haza ng pagkakataon na makapag-react, kundi diretsong hinila siya sa interrogation room. Ngunit bakit inaresto ni Haza si Jae-hyuk? Nalantad na ba ang kanyang pandaraya? Ngunit kahit na, walang mahanap na ebidensya ang tagausig dahil sa kanyang napakahusay na isip, lubhang mainat si Jae-hyuk sa bawat kaso. Bukod pa rito, kung talagang gusto niya siyang arestuhin, hindi na sana siya tinulungan kanina sa lobby na may makapal na hamog na bumabalot sa kanyang paningin. Ang matalinong isip ni Jae-hyuk ay medyo naguluhan din, ngunit mabuti na lang at mabilis na sinagot ni Haza ang kanyang mga tanong. Ang lahat ay nagsimula ilang araw bago nang si Prosecutor Junsu ay nagmamaneho pabalik sa Seoul upang manungkulan at naaksidente sa isang napakadelikadong kalsada sa bundok. Isang truck ang biglang bumangga sa kanya na nagdulot ng pagbagsak ng kotse at ng kanyang sarili sa dagat. Pilit na umahon si Junsu sa baybayin, ngunit nawala ng malay. Pagkatapos makatanggap ng balita, nagmadali si Haza sa ospital. Ang aksidenteng ito ay tiyak na may kaugnayan sa kaso ng smuggling ng puting gamot na iniimbestigahan ni Junsu. Ang dahilan kung bakit brutal siyang sinaktan ng kalaban ay dahil malapit na siyang makakuha ng mahalagang ebidensya. Iniisip ito, nagpa siya si Haza na itago ang balita ng aksidente ni Junsu. Inilipat siya sa isang ligtas at lihim na lugar upang pigilan ang kaaway na kumilos muli. Gayunpaman, ang isyu sa kaligtasan ni Junsu ay pansamantalang nalutas, ngunit ang kaso ay nasa isang kritikal na yugto. Sa oras na ito, si Junsu ay nasa koma, at ang mahalagang saksi na direktang nakikipag-ugnayan sa kanya ay humiling lamang na ibigay ang mahalagang ebidensya sa prosecutor Beck na ito. Paano ito? Kung palalampasin nila ang pagkakataon at hindi makakuha ng ebidensya, mas mahirap arestuhin ang grupo ng IS. Sa huli, naghanap si Haza sa database ng IS. Naisip niya na kung makakahanap siya ng isang taong kahawig ni Junsu, malulutas ang lahat ng kasalukuyang problema, kaya nagkaroon ng kasalukuyang eksena. Tiningnan niya ang mataas na bihi na manloloko na halos kamukha ni Junsu at lubos siyang nasiyahan. Nakakalungkot, ang taong ito ay hindi kasing dali harapin tulad ng kanyang inaakala. Kahit anong pananakot o pang-aakit ang gawin niya, perpektong tumugon pa rin si Jae-hyuk, matigas na tumatanggi na tumulong. Nagtagal ang pagtatalo ng dalawang panig, walang gustong sumuko, hanggang sa nagpakawala si Haza ng kanyang pamatay na tira. Kailangan ko bang tawagan ang mga bisita kanina upang bumalik dito?
Ang mga umaasa sa iba ay kailangan lang magpakumbaba, at si Jae-hyuk ay sa pilitang pumayag na ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang prosecutor Junsu, at pagkatapos ay pumunta sa tagpuan ayon sa tagubilin ni Haza. Si Nam Sung-tae, ang taong may hawak ng mahalagang ebidensya, ay dumating din upang makipagkita sa kanya tulad ng napagkasunduan, at sa kanyang mahusay na kamay sa panlilinlang, madaling nakuha ni Jae-hyuk ang kanyang tiwala. Tinataas ng kalaban ang kanilang depensa, inihayag ang lokasyon ng mahalagang ebidensya kay Jae-hyuk, at madaling natapos ni Jae-hyuk ang misyon, at balak sanang umalis, ngunit ang plano ay biglang nagbago. Akala nila ay makukuha na nila ang ebidensya ngayon, ngunit inilipat ito sa ibang lugar, at ang mas masahol pa ay kailangan pa rin si Junsu ang kumuha ng ebidensya, habang ang tunay na Junsu ay nasa koma sa ospital. Sa kawalan ng pagpipilian, humingi muli ng tulong si Haza kay Jae-hyuk. Sa pagkarinig nito, diretsahan siyang tumanggi at isinara ang pinto at umalis, ngunit sa kalagitnaan ng daan, bumalik siya at humiling kay Haza. Pagkatapos niyang personal na makita si Prosecutor Junsu, at makumpirma na si Junsu ay talagang nasa koma, pumayag si Jae-hyuk sa kanyang kahilingan. Ngunit may lumitaw na bagong problema, paano makukuha ang mahalagang ebidensya nang hindi nalalantad? Kukuha ba ng search warrant? Hindi, napakakalat noon, tiyak na maglilabas ng impormasyon na malalaman ng gang. Sa gayon, ang mahalagang ebidensya ay maaaring masira o maghanap ng isang master thief upang kunin ang ebidensya. Hindi, iyon ay iligal na pagkuha ng ebidensya, at sa panahong iyon ay hindi ito magagamit sa korte. Kaya paano makukuha ang ebidensya ng perpekto? Sa sandaling ito, si Jae-hyuk, ang taong hindi sumusunod sa mga batas, ay kumilos at bumuo siya ng isang halos perpektong plano. Una, magpapanggap si Jae-hyuk bilang isang ordinaryong bisita sa sentro ng kultura. Ang inupahang aktor ay lilitaw sa tamang oras at gagambalain ang eksena. Susunod, makikialam siya upang pigilan sila, isang naka-install na device ang tutunog na parang bomba. Sa huli, ipagpapatuloy ni Haza ang pamumuno sa koponan at hindi sinasadyang matuklasan ang ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Tunay na isang profesional, sa sandaling kumilos siya, agad na niyang nalaman at si Haza ay namangha sa pagkarinig nito, bilang isang taga-usig, hindi sana siya pumayag sa planong ito. Ngunit dahil sa limitadong oras, kailangan niyang sumuko, kaya ang plano ay napagdesisyonan at sa isang kisap mata ay dumating na ang araw ng pagpapatupad. Nagpunta si Jae-hyuk sa itinalagang lokasyon ayon sa plano at ang mga nakaayos na manggugulo ay lumitaw din sa takdang oras. Ngunit bago pa man siya kumilos, ang mga tauhan ni Sungdu, ang gangster na humabol sa kanya, ay biglang lumitaw, kinubkob at inatake siya. Hindi madaling sumuko si Jae-hyuk, kaya nagkagulo sila. Si Haza, na nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon sa labas, ay narinig ang kaguluhan at agad na sumugod upang tumulong. Ngunit pagpasok pa lang niya sa sentro ng kultura, nakita niya si Jae-hyuk na sinuntok sa tiyan ng isa sa mga tauhan ni Sungdu at patuloy na dumudugo. Malubhang nasugatan si Jae-hyuk at mabilis na dinala ng ambulansya. Bumalik si Haza sa pinangyarihan at doon niya lang nalaman na ang lahat ay isa lamang peking palabas na inorkestra ni Jae-hyuk at ang mga paramedic ay ang kanyang dating mga kasabwat. Ngunit bakit kailangan gawin ito ni Jae-hyuk? Naniniwala ako na dahil sa tiwala niya sa taga-usig, isinuko niya ang 5 bilyong won. Sa harap ng napakalaking halaga ng pera, hindi siya makatanggi. Kaya't lihim niyang sinuhulan si Sungdu, ang taong dating walang tigil na humabol sa kanya, upang gumanap ng isang perpektong palabas at sa huli ay nakuha ang mahalagang ebidensya. Ngunit talagang ganoon ba kadali ang lahat? Ano ba talaga ang ebidensyang ito? Magdadala ba ito ng walang hanggang kayamanan kay Jae-hyuk o itutulak siya sa matinding panganib? Napakasama ni Jae-hyuk, pagkatapos niyang maglagay ng sunod-sunod na bitad at makuha ang ebidensya. Agad siyang pumunta sa paliparan na nagpaplanong pumunta sa ibang bansa para magbakasyon at iwasan ang kaguluhan tulad ng dati. Kasabay nito, nadiskubre ni Haza na niloloko lang siya ni Jae-hyuk at nag-alab ang galit sa kanyang puso. Mabuti na lang at hindi siya madaling maloko, salamat sa gifts na naka-install sa telepono. Hinabol ni Haza si Jae-hyuk sa paliparan at naharang ang grupo niya. Muling nabigo si Jae-hyuk na tumakas at hinila siya ni Haza sa isang sulok na hinihingi ang agarang pagbabalik ng ninakaw na ebidensya, ngunit iginiit niya na walang laman ang kahon. Siyempre, hindi na naniwala si Haza sa sinungaling na ito. Dinala niya ang grupo sa istasyon ng pulisya, ngunit pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, wala pa ring nakitang ebidensya. Hindi kaya inilipat ni Jae-hyuk ang ebidensya sa ibang lugar? Nagduda si Eun-ha at mahirap ding magpaliwanag si Jae-hyuk. Sa sandaling ito, tumawag si Lee Jo-ong-bae at prang kanyang inamin na blanko ang kahon at ang tunay na ebidensya ay nasa kanya pa rin. Ngunit para makatakas sa isang ligtas na lugar, kailangan niya ng pera. Sa madaling salita, kung gusto nila ang ebidensya, kailangan nilang magbayad. Sumang-ayon si Eun-ha sa kahilingan ni Lee Jo-ong-bae at nawala rin ang pagdududa kay Jae-hyuk. Para makuha ang ebidensya, muling nagmungkahi ng pagtutulungan si Eun-ha. Ngunit sa oras na ito, ayaw na talaga ni Jae-hyuk na mas lumalim pa sa kasong ito. Gusto lang niyang paalisin ang kanyang mga kasama at lumayo sa gulo na ito. Ngunit kapag nakasakay ka na sa bangka, hindi na madaling bumaba. Pamilyar si Haza sa kahinaan ni Jae-hyuk, kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy at inaresto ang lahat ng kanyang mga kasabwat. Ginamit ito upang pilitin siyang makipagtulungan muli. Sa huli, napilitan si Jae-hyuk na makipagkompromiso muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang kailangang magpanggap ni Jae-hyuk bilang si Junsu upang makipagkita kay Sung-tae, kailangan din niyang magtrabaho sa tanggapan ng taga-usig upang pansamantalang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit hindi maaaring maging totoo ang pagpapanggap magpakailanman. Gaano man kahanda si Jae-hyuk, gaano man niya kabisado ang lahat ng dokumento, ang kanyang pagkatao at mga gawi ay lubhang naiba kay Junsu at hindi niya kayang kopyahin ang mga pribadong alaala. Walang problema kung makakasalubong niya ang mga kasamahang hindi niya malapit, iisipin lang nila na medyo kakaiba si Junsu. Ngunit kung makakasalubong niya ang isang taong kilala si Junsu, madali siyang malalantad. Dagdag pa rito, ang kalmado at malikhaing pagkatao ni Jae-hyuk ay ganap na kabaliktaran ng seryoso at tahimik na personalidad ni Junsu na nagbibigay kay Haza ng sakit ng ulo. At si Jae-hyuk, tulad ng inaasahan, ay hindi siya binigo. Sa unang araw pa lamang ng trabaho, napansin na siya ng kanilang boss.
Higit pa rito, isang bihirang matataas na opisyal ang biglang bumisita sa tanggapan ng taga-usig. Ganyan talaga ang buhay, kung ano ang kinakatakutan mo, iyon ang mangyayari. Bilang isang bihasang manloloko, kapag malapit ng mabunyag, ang una niyang gagawin ay tumakas. Upang hindi matuklasan ng papalapit na si Direktor Soyang na siya ay peke, nagkahiwalay sila ni Haza. Sinubukan niyang magpalipas ng oras, at nagmadali si Jae-hyuk na magtago sa hagdanan, ngunit ang plano ng tao ay iba sa plano ng Diyos. Si Soyang, na mahilig mag-ehersisyo, ay hindi sumakay sa elevator, kundi piniling umakyat sa hagdanan. Nagkasalubong ang dalawa sa hagdanan, sa isang hindi mailarawang kahihiyan. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipag-usap, napansin ni Soyang na tila may problema sa isip si Junsu, at mas mahina ang kanyang memorya. Nang pumasok silang dalawa sa opisina upang magpatuloy sa pag-uusap, mas naging malinaw ang kakaibang pakiramdam. Nang sasabihin na sana ni Soyang ang kanyang karagdagang tanong, dumating si Minister Ngang sa tamang oras at hinila siya. Nang muling magtanong ang kalaban, muling pinagtakpan ni Minister Ngang ang usapan. Ang hindi gaanong nababahala na si Soyang ay hindi na nagtanong pa, kaya ang malaking panganib ay pansamantalang nalutas. Hindi maiwasan ni Haza at Jae-hyuk na huminga ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal ng ilang araw. Isang brutal na kaso ng pagpupuslit ng droga ang nagpakilos sa publiko. Isang buntis na nagtatago ng pulbo sa kanyang katawan ang nawalan ng malay sa paliparan. Agad siyang dinala sa emergency room, ngunit hindi nailigtas ang sanggol. Naiwan ang kanyang ilang taong gulang na anak na lalaki na nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang ina, tahimik na umiiyak. Ang insidente ay nakakuha ng pansin at galit sa lipunan at natanggap ang balita ng Chief Prosecutor. Agad niyang ipinagkatiwala ang kasong ito kay Junsu na nag-iimbestiga sa kaso ng droga. Tinanggap ni Jae-hyuk ang gawain at pumunta sa ospital kasama si Haza. Doon, nasaksihan nila ang eksena ng isang ina at anak na winasak ng puting gamot. Nakiusap ang bata kay Jae-hyuk na arestuhin ang masasamang tao at binigyan pa siya ng kanyang nag-iisang lollipop. Bumalik sina Jae-hyuk at Haza sa istasyon na may mabigat na damdamin. Isang plano ang nabuo sa isip ni Jae-hyuk. Nang gabing iyon, palihim na umalis si Jae-hyuk at kasama si Yoonji, pumunta sila sa harap ng banana shop. Nagtanghal sila ng isang palabas ayon sa pahiwatig sa lollipop. Ang manloloko ng IFSU ay dalubhasa sa pagbitag sa mga buntis na babae. Matalinong pinamunuan ni Jae-hyuk ang pag-uusap at gustong kumuha ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon. Akala niya ay maayos ang lahat, ngunit sa sandaling pinakamatiwala siya. Isang tao ang palihim na lumapit mula sa likuran at pagkatapos ay ginamit ang pampamanhid upang mawalan siya ng malay. Kasabay nito, nakatanggap si Haza ng nakakagulat na balita na nawala na si Sung Tae. Laking gulat niya sa pagpanaw ni Sung Tae. Bagamat ang investigasyon ay nagtapos na si Sung Tae mismo ang nagpakamatay, paano naman ang isang taong planong tumakas na may pera ay madaling magpakamatay? Ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple. Sa katunayan, nang tumawag si Sung Tae kay Jae-hyuk upang aminin na walang ebidensya sa kahon, dinakip na siya ng mga tauhan ni Tae Woong. Matapos ang matinding pambubugbog, napilitan si Sung Tae na isuko ang mahalagang ebidensya na hawak niya. At malinaw na nawasak na rin ang ebidensya. Ngunit hindi pa rin kampante si Tae Woong. Naniniwala siyang hanggat buhay pa si Junsu, tiyak na magiging malaking banta ito. Kaya, sinabihan niya si Sung Tae na magpanggap na walang nangyari. Tinawagan niya si Jae-hyuk at balak sanang akitin siya para patayin ng palihim. Ilang araw bago ang transaksyon, ipinagkatiwala ni Tae Woong si Sung Tae kay Sung-do. Ang palpak na si Sung-do, tulad ng inaasahan, ay hindi nabigo. Nang sinubukan ni Sung Tae na tumakas, aksidente niya itong nasakal na nagdulot ng malaking problema. Lubos na natakot si Sung-do at humingi ng tawad kay Tae Woong. Nang makita niyang talagang nagalit si Tae Woong, ginamit niya pa ang kanyang yumao ng ina upang makalusot. Ngayon na nakatakas na siya sa kapahamakan, inutusan ni Tae Woong ang kanyang mga tauhan na pekin ang pinangyarihan ng pagpapakamatay ni Sung Tae. Upang matuklasan ito ng mga taga-usig at magalak sila. Sa totoo lang, kayang-kaya ni Tae Woong na itago ang balita tungkol sa pagkamatay ni Sung Tae. Hanggang sa malinlang niya si Junsu na pumunta at patayin ito. Kaya bakit niya isiniwalat ang pagkamatay ni Sung Tae sa ngayon? Lumabas na ang taong nagpatumba at kumuha kay Jae-hyuk ay walang iba kundi isa pang grupo ng mga tauhan ni Tae Woong. Agad na naunawaan ni Jae-hyuk na nahulog siya sa bitag ng ibang tao. Maliwanag na alam na ng kalaban kung sino siya mula pa sa simula. At ang layunin nila sa pagkuha sa kanya dito ay napakalinaw. Ito ay upang lubusan siyang tapusin. Nakita ni Jae-hyuk na walang saysay na makipagtalo sa mga taong ito, kaya binalak niyang aminin na hindi siya si Junsu. Ngunit sa oras na ito, sino ang maniniwala sa kanya? Ang mga drug trafficker ay hindi man lang nakinig sa lahat ng sinabi niya at pinalo na siya ng patpat hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Parami ng parami ang lumalabo ang kamalayan ni Jae-hyuk nang maisip niyang malapit na siyang mamatay doon. Isang grupo ng mga misteryosong nakamaskarang tao na may mataas na kakayahan sa martial arts ang biglang lumitaw. Walang pasabi, sumugod sila at nakipaglaban sa mga nagpupuslit ng droga. Sa gitna ng labanan, ang pinuno ay aksidenteng nahulog ang isang prosthetic arm. Iyon lang ang nakita ni Jae-hyuk bago siya tuluyang mawala ng malay. Sino nga ba ang grupong ito ng mga misteryosong nakamaskarang tao? Matapos mailigtas ng nakamaskarang tao si Jae-hyuk, walang awa namang pinatay ni Tae Woong ang lahat ng kanyang mga tauhan na nakipag-ugnayan sa kanya. Sana ay hindi na niya ipagpatuloy ang mapanganib na trabahong ito. Sa oras na ito, si Haza, nang makatanggap ng balita, ay nagmadali ring dumating. Sinisi niya si Jae-hyuk na hindi dapat kumilos ng mag-isa. Ngunit nang makita niya ang mga sugat ni Jae-hyuk, hindi na niya magawang sisihin pa ito. Pagkatapos, nag-usap silang dalawa ng pribado. Hindi bobo si Jae-hyuk. Matapos ang sunod-sunod na pangyayari, napagtanto niya na ang aksidente sa sasakyan ni Prosecutor Junsu ay hindi aksidente. Gusto niyang sabihin ni Haza ang totoo, ngunit nag-aalala siya na mas maraming malaman si Jae-hyuk, mas magiging mapanganib ito. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa, walang nakakumbinsi sa isa't isa. Sa huling sandali, kinailangan pa rin nilang gamitin ang lumang paraan. Banta ni Jae-hyuk na mas gugustuhin niyang maging manloloko na nakaupo sa bodega, kaysa maging bahagi ng isang trahedya sa pangalan ni Junsu. Sumigaw pa siya na gusto niyang makipagkita sa mga mamamahayat.
Si Haza ay kasabot din sa pagpapanggap bilang isang taga-usik. Sa oras na iyon, hindi lang siya ang maaaresto, kundi pati na rin si Haza. Sa huli, napilitan si Haza na sumuko at ibunyag ang buong katotohanan. Lumabas na ang kaso na iniimbestigahan ni Junsu noon ay isang sindikato ng pagpupuslit ng pulbos na may malakas na suporta. Mayroon pang ang mga tauhan mula sa Prosecutor's Office at sa Ministry of Foreign Affairs. Ginamit nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga diplomatiko at sinamantala ang diplomatikong bagahe na hindi sinusuri ng customs upang magpuslit ng droga. Matapos ibenta ang lahat ng droga, ang perang nakolekta ay magiging kapangyarihan na magbubukas ng mas maraming paraan para sa kanila. Patuloy na nangyayari ito, mas maraming pera, mas malaking kapangyarihan. Para sa kanila, walang halaga ang taga-usi. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob si Taiwong na direktang saktan si Junsu. Sa loob ng maraming taon, si Taiwong ay palaging may lihim na koneksyon sa Chief Prosecutor at nakipagsabwatan pa nga sa mga hindi makataong gawain kasama ang dating punong ministro na si Choi Yong-pyo. Ang ebidensya sa kamay ni Sung Tae ay isang video na may kaugnayan sa lahi ng droga ng smuggling gang. Ngunit walang nakakaalam kung sino ang misteryosong lahi ng droga na ito, ang alam lang nila ay ang palayaw niya ay brown beer. Nang marinig ang pangalang brown beer, biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Jae-hyuk. Hindi siya makapaniwala na narinig niya ang pangalang hinahabol niya sa loob ng 20 taon sa sandaling ito. Bakit hinahabol ni Jae-hyuk ang isang napakapanganib na karakter? Ano ba talaga ang kaugnayan niya sa brown beer na ito? Lumabas na ang ama ni Jae-hyuk ay pinatay ni brown beer. Nasaksihan niya mismo ang pagpaslang sa kanyang ama. Iyon ang kanyang bangungot at iyon din ang kanyang punto ng kahinaan. Ngunit nakapagtataka, ang kaso ng kanyang ama ay sa huli ay naiulat bilang pagpapakamatay. Kaya, wala siyang magawa kundi imbestigahan ang kanyang sarili. Mahigit 20 taon na ang lumipas, ang mga pahiwatig na may kaugnayan sa brown beer ay talagang napakakunti. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay narinig niya ang pangalan. Ano man ang dahilan, gaano man ito kapanganib, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang Junsu. Hindi lang siya nakikilahok sa investigasyon ng kaso ng pagpupuslit ng puting gamot, kundi kailangan din niyang personal na hulihin ang salarit na pumatay sa kanyang ama at ihayag ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Matapos maunawaan ang lahat, puno ng determinasyon si Jae-hyuk. Sa isang banda, nakipagpulong siya sa kanyang malapit na mga kasamahan upang pag-usapan ang plano sa pandaraya. Sa kabilang banda, kasama si Haza, nagpunta sila sa pinangyarihan ng kanyang pagdukot upang maghanap ng kapakipakinabang na pahiwatig. Ngunit nakakalungkot, ang pinangyarihan ay nalinis na ng husto. Ang tanging bagay na may halaga ay isang larawan na may kaugnayan sa mga nagpupuslit ng opyo. Nagpatuloy sina Jae-hyuk at Haza sa kanilang pagpupulong. Pumasok si Manager Gao na may hawak na isang pinong tasa ng tsaa. Hindi nagtagal, nakatanggap si Haza ng balita na kinuha ni Manager Gao ang mga fingerprint ni Jae-hyuk para sa pagsusuri. At sa oras na ito, mayroon na ang resulta ng pagsusuri. Lumabas, sa unang pagkakataon pa lang nilang nakita ni Jae-hyuk, naramdaman na ni Manager Gao na may kakaiba sa kanya. Dagdag pa, ang mga kamakailang pangyayari ay lalong nagpaduda sa kanya na ang Junsu na ito ay marahil isang impostor. Kaya nangyari ang pag-check ng fingerprint. Alam ni Haza na sa pagkakataong ito ay wala ng pag-asa. Malungkot niyang inayos ang kanyang mga gamit at bumigat ang hangin sa opisina. Sa sandaling ito, bumukas ang nakasaradong pinto. Si Manager Gao, hawak ang ulat ng pagsusuri, ay buong lakas na lumapit. Ngunit ang sumunod na eksena ay ikinagulat ni Haza. Hindi lang hindi niya kinuwestiyon ang mga ito, kundi kusa pa siyang humingi ng paumanhin. Sinabi niyang hindi niya dapat lihim na kinuha ang mga fingerprint. Hindi sinisi ni Jae-hyuk si Manager Gao, at hindi rin siya umiwas kundi direktang tinanong kung ano ang resulta ng pagsusuri. Sobrang kaba ni Haza, ngunit sinabi ni Manager Gao na ang fingerprint ay 79.9% na tumutugma kay Prosecutor Junsu. Sa madaling salita, ang Junsu na nasa harapan nila ay malinaw na ang tunay na Junsu. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang impostor ay naging tunay na tao. Tiningnan ni Haza si Jae-hyuk na may nakakalitong ekspresyon at nagtanong saglit. Sa huli ay naintindihan niya, ang titulong hari ng panloloko ni Jae-hyuk ay hindi na pala walang saysay. Sa na 168, matagal nang natuklasan ni Jae-hyuk na nagdududa si Manager Gao sa kanya. Kaya't inihanda niya ng maaga ang peking fingerprint ni Junsu. Nang personal na magdala ng tsaa si Manager Gao kay Jae-hyuk, nagdahilan si Jae-hyuk na pupunta muna sa banyo. Ito ay upang idikit ang peking fingerprint sa kanyang kamay, kaya't madali niyang nalampasan ang panganib. Pagkatapos nito, medyo nahiya si Manager Gao kay Jae-hyuk. Sinamantala ni Jae-hyuk ang pagkakataon upang mapalapit ang kanilang relasyon. At, sa parehong oras, humingi siya ng tulong kay Manager Gao upang imbestigahan ang kaso ng pagpapakamatay ng kanyang ama, si Mucheon. Pauwi na si Jae-hyuk nang maalala niya ang kanyang ama. Noon, siya at ang kanyang ama ay nagtulungan upang manloko ng masasamang tao upang tulungan ang isang matandang babae na naloko. Pinuri siya ng kanyang ama bilang isang henyo sa panloloko, ngunit noon, ang kanyang pangarap ay maging isang taga-usik. At may panahon, halos maabot na niya ang pangarap na iyon. Ngunit ang kinabukasan ay laging mahirap hulaan, at kahit isang maliit na paglihis ay maaaring magdulot ng ganap na magkaibang resulta. Hindi tayo maaaring sumuko dahil lamang sa hindi kanais-nais na resulta. Maaari lang tayong maging mas maingat, mas matatag upang magpatuloy. Ang makapangyarihang Chief Prosecutor ay magho-host ng kaarawan. Ito ay isang malaking kaganapan kung saan ang mga taga-usik sa lahat ng antas ay nagtitipon. Ang tanawin ay medyo kahanga-hanga at syempre hindi maaaring mawala si Junsu sa okasyong ito. Huli siyang dumating bago pumasok sa pintuan at binati ng mabilis si Prosecutor Gildejo na nakatayo sa pintuan. Nang makaupo na siya, sinubukan niyang ibaba ang kanyang presensya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may laging gumagamit sa kanya upang makakuha ng atensyon. Hindi pa gaanong nagsisimula ang party, tumayo na si Dejo at lantaran na pinuna si Junsu, sinabing peke ang taga-usik na nasa harap nila. Pagkatapos nito, inimbitahan pa niya ang isang kaibigan sa klase ni Junsu, at kinuwestiyon nito si Junsu, kung siya ay totoo, bakit hindi niya man lang tiningnan ang kanyang kaibigan nang pumasok siya sa pinto kanina. Hindi ba sila magkakilala?
Kalmado pa rin si Jae-hyuk tulad ng dati at humingi lang ng paumanhin na hindi niya sinasadyang baliwalain. Siyempre, nahulaan na ni Daejo na ganito ang sasabihin ni Junsu at sinabihan niya ang kabilang kaklase na ipakita ang kanyang paso sa braso at sabihin sa lahat. Mayroon ding paso sa balikat ang tunay na Junsu. Nakita ni Minister Ng na tila nawawala na sa kontrol ang sitwasyon, kaya't nagmamadali siyang tumayo at nagplano na lumipat sa ibang paksa. Sinubukan niyang ilihis ang usapan upang hindi na lumala ang sitwasyon, ngunit ang Chief Prosecutor, na palaging tahimik, ay biglang nagsalita. Tinanong niya si Minister Ng kung ito ba ay isang sorpresa para sa kaarawan. Medyo interesante, maaari itong ipagpatuloy, walang magawa. Napilitan ng lahat na hayaang magpatuloy si Daejo sa pagsasalita. Ngunit sa karaniwang araw, hindi gaanong nakikipag-ugnayan si Jae-hyuk sa kanya, kaya bakit siya biglang nagduda sa kanya nang walang dahilan. Lumabas na ang taong nagpabaling ng kanyang atensyon kay Junsu at palihim na nag-imbestiga sa mga detalye, ay walang iba kundi ang Chief Prosecutor. Nakatanggap siya ng impormasyon mula kay Tae-uong kaya nagsimula siyang maghinala sa kasalukuyang Junsu, at pagkatapos ay tinawag niya si Daejo upang utusan itong palihim na mag-imbestiga. Si Daejo, na likas na mayabang, ay mahilig ding magpakita ng kanyang mga nagawa upang makuha ang loob ng Chief Prosecutor. Nagdoble kayod siya, hindi lang niya sinuri ang record ni Junsu, kundi hinanap din niya ang kanyang kaibigan sa high school, at dinala ang taong ito para harapin siya. Upang patunayan na ang Junsu na nasa harapan niya ay isang impostor, paunti-unting hinahamon ni Daejo, at lalong naging matalim at labis ang kanyang mga salita. Sa oras na ito, naging seryoso ang mukha ni Junsu at nanahimik siya. Sa mata ni Daejo, malinaw na ito ay tanda ng pagkakasala. Iniisip ito, mas lalo pang nakasiguro si Daejo sa kanyang tagumpay, hindi inaasahan ni Jae-hyuk na magiging ganito ang takbo ng mga pangyayari. Pinayuhan niya si Daejo na huminto na lang dito, maraming tao ang nanonood, ngunit hindi pinansin ng kalaban ang sinabi ni Jae-hyuk. Patuloy niyang pinipilit na tanggalin ang kanyang damit, at sa puntong ito, kahit ayaw niya ay kailangan niyang hubarin ang kanyang damit upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Dumating din sa wakas ang sandali ng atensyon ng lahat, at tahimik na yumuko sina Haza at Minister Ng. Si Daejo naman ay puno ng kumpiyansa, handang-handa na tanggapin ang tagumpay. Ngunit ang taong inakala niyang impostor ay hindi lang nagkaroon ng pilat sa balikat, kundi eksakto ring sinabi ang mga bagay na tanging ang tunay na Junsu lang ang nakakaalam. Ganap na nasira ang sabuatan ni Daejo. Hindi lang niya naitulak si Junsu sa kailaliman, kundi siya pa ang naging katatawanan. Ngunit ano ba talaga ang nangyari? Naunang natuklasan ni Haza na iniimbestigahan siya ni Daejo, kaya't naglagay siya ng bitag at naghanda ng solusyon. Dahil dito, naisip niya na maaaring nasa panganib ang tunay na Junsu, kaya nauna siyang pumunta sa ospital upang ilabas ito, ngunit ang plano ng tao ay iba sa plano ng Diyos. Sa daan patungo sa birthday party, nagising ang tunay na Junsu, isang malaking tulong sa kanila. Kung gayon, bakit hindi magkaroon ng isang kamanghamanghang pagbabalik? Ang plano ay pinaghandaan ng husto, 99.9% na, at kaunting swerte na lang ang kailangan, at gising na ang tunay na Junsu. Ibig bang sabihin nito ay makakaurong na si Jae-hyuk ng kampante? Siyempre, hindi. Una, si Junsu ay kagigising lang, at mahina pa ang kanyang katawan, at sa kaunting pagkakamali ay maaari siyang mawalan ng malay muli. Bukod pa rito, ang tunay na Junsu ay isang matigas na tao, kahit na alam niya na ang pagpapanggap ni Jae-hyuk bilang siya ay pansamantala lamang, ngunit dahil sa labis na pagiging prinsipyo. Hindi lang niya pinagalitan si Haza, kundi idineklara rin niyang idedemanda niya si Jae-hyuk sa kasong pagpapanggap bilang taga-usi, kasama si Haza dahil sa paghikayat sa kalaban. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-atras ng ligtas ay tila imposible. Sa harap ng isang tapat, matatag, at matigas ang ulo na taga-usig na si Junsu, lahat ay sumasakit ang ulo, ngunit si Jae-hyuk ay kalmado pa rin. Tiwala siyang makikipagkompromiso si Junsu at hihilingin sa kanya na ipagpatuloy ang masusing investigasyon sa kaso ng pagpupuslit ng pulbos para sa kanya. Kasabay nito, hindi rin sumuko si Haja na kumbinsihin siyang suriin ang kanyang damdamin. Malinaw niyang ipinaliwanag, inalalayan si Junsu na alalahanin ang nakaraan, lalo na noong tinulungan niya ito noong sila ay nag-aaral pa, at sinabi rin ang kanyang 100% na pagsisikap upang maging isang taga-usi. Sa huli, binuod niya ang dahilan kung bakit siya lumabag sa batas, tanging dahil gusto niyang mahuli ang brown bear, upang siya ay maparusahan ng batas. Mali ba rin ito? Matapos marinig ang mga salitang ito, napaisip si Junsu, naunawaan niya ang pagpupursige ni Haja, at naramdaman ang galit nito, at naunawaan din ang kalungkutan at kawalan ng kakayahan nito. Sa katunayan, naranasan din niya ang magkahalong damdamin na ito, ngunit dahil palagi niyang tinatahak ang matuwid na landas, mahirap lang tanggapin sa ngayon. Matapos ang isang malalim na pag-uusap kay Junsu, umakyat si Haja sa rooftop, at sinabi kay Jae-hyuk na marahil ay hindi niya makumbinsi ang matigas at istriktong senior na iyon, ngunit hindi pa rin siya susuko, kaya umaasa siyang patuloy siyang matutulungan ni Jae-hyuk. Sa totoo lang, may balak din si Jae-hyuk na ipagpatuloy ang investigasyon. Ang pagbabago ng isip ni Junsu ay oras lamang, kaya pagkatapos ng ilang formal na pagtanggi, sumang-ayon si Jae-hyuk sa kahilingan ni Haja. Tuwang-tuwa si Haja, ngunit hindi niya inaasahan na bigla itong nagbago ng tono, nagbigay ng 3 kondisyon sa kanya. Napilitan si Haja, ngunit pansamantalang tinanggap, at tulad ng hula ni Jae-hyuk, sumang-ayon si Junsu na ipagpatuloy ni Jae-hyuk ang pagpapanggap salamat sa panghihikayat ni Haja. Hanggang sa mabuwag ang ugat ng sindikato ng droga at mahuli ang pinuno ng brown bear, sinabi ni Jae-hyuk na upang magampanan ng maayos ang papel na ito, kailangan niyang malaman ng detalyado ang kasaysayan ng kaso ng dalawa. Sa totoo lang, ito ay para rin matugunan ang kanyang personal na hangarin dahil mas marami siyang malalaman tungkol sa brown bear. Mas makakatulong ito sa paglilinaw sa katotohanan tungkol sa kanyang ama. Nagsimula ang lahat 1 taon na ang nakakaraan, nakatanggap sina Junsu at Haja ng impormasyon na may isang grupo ng makapangyarihang tao na madalas magtipon para sa masasamang gawain. Pagkatapos ng pagsalakay at investigasyon, nahuli nilang dalawa si Park Yong-jin, ang tanging diplomat na walang malay. Mula doon ay natuklasan nilang nagpapasok sila ng droga sa bansa gamit ang diplomatikong bagahe, at inamin ni Park Yong-jin na lahat ng kanyang ginawa ay utos ng isang taong nagngangalang brown bear.
Si Park Yung-jin, na nabubuhay sa panganib ay nanatiling maingat, kinunan niya ang transaksyon, kasama ang brown bear gamit ang nakatagong kamera, at ang video na maaaring makilala ang brown bear ay kinopya sa isang list. Tinuring ni Park Yung-jin itong kanyang pangkaling na baraha. Sa kasamaang palad ay hindi pa niya ito nagamit sa negosasyon, nang matuklasan siyang hindi nakayanan ang presyon ng interogasyon at namatay sa kulungan. Nadawit din si Junsu at ang kanyang mga kasamahan, kaya't ang pampublikong investigasyon ay kinailangan ng ilipat sa sikreto. Ang FSB na hindi nagamit ni Park Yung-jin ay napunta sa kamay ng kanyang matalik na kaibigan. Si Sung Tae, matapos linawin ang simula at wakas ng kaso, muling tinukoy ng lahat ang direksyon ng investigasyon. Napakalinaw na ang malayang pagdaan ng mga diplomatikong opisyal ay nananatiling mainam na opsyon para sa pagdadala ng droga. At ang pinakamalaking hinala, ang ama ni Mi Eung-soo ay naging unang target ng investigasyon. Matapos mabuo ang plano ng operasyon, sina Jae-hyuk at Haja ay nagtungo sa airport. Hinarang ng dalawa ang sasakyan ni Mi Eung-soo. Matapos ang inspeksyon, natuklasan nilang sa diplomatikong bagahe na maaaring maglaman ng droga ay puro basag na porselana lamang, kaya't nalungkot ang grupo at bumalik sa opisina ng taga-usig. Sa harap ng pagtatanong ng direktor, sinabi ni Haja na malaki ang posibilidad na ang diplomatikong bag ay naging kasangkapan sa pagdadala ng opyo, at umaasa siyang maglalabas ang direktor ng warrant para sa paghahanap at masusing investigasyon sa insidenteng ito. Sumang-ayon ang direktor sa kanyang kahilingan at sabay-sabay na nagpunta ang grupo sa paliparan, ngunit hindi naging maayos ang lahat tulad ng inaasahan. Sinuri nilang mabuti ang mga kahina-hinalang diplomatikong opisyal at tanging mga pakete ng chili powder lamang ang natagpuan sa kanilang mga sulat, walang bakas ng droga. Bakit ganoon? Nakatanggap na ba sila ng impormasyon bago pa man? Totoo nga, ang network ng mga alagad ni Tae-woong ay kumalat sa buong politika. Anumang kilos ay hindi nakaliligtas sa kanilang mga mata. Pagkatapos, nalaman din nila na ang pagpigil kay Junsu na suriin ang diplomatikong bag ay hindi makakalutas ng ugat ng problema. Mas mainam na iligaw sila at itago ang harina sa isang mas ligtas na lugar para sa madaling pagpasok. Ang taong marunong manghula ay mahusay na, ngunit ang taong makakahula maging ng hula mo ay mas kahanga-hanga. Ang henyo at pinuno ng grupo na pinakiusapan ni Jae-hyuk ay nagsimula ng imbestigahan ang kaso ni Mokyun. Sinundan niya ang mga pahiwatig at natagpuan si Tae-woong, na dating pulis ng krimen. Sanay na si Tae-woong, kaya natural lang na wala siyang inilabas na kapakipakinabang na impormasyon. Ilang salita lang at natapos na ang usapan, ngunit napagmasdan niya na interesado ang tao kung bakit muling binuksan ang kaso mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Inihanda ni Manager Kim ang impormasyon para kay Jae-hyuk, sinundan niya ang mga pahiwatig patungo sa art gallery ni Tae-woong, at sa sandaling makita niya ito, ang nakabaong alaala ay biglang nabuhay. Hindi ba ito ang tiyuhin na nagsabing kaibigan ng kanyang ama noong bata pa siya? Siguradong kilala niya ang kanyang ama, ngunit bakit ngayon ay itinatanggi niya na kilala niya ito, at sinabi pa nga na hindi pa niya ito nakikita. Sa huli, anong sikreto ang nakatago sa likod nito? Sa pag-iisip nito, lalong nagtaka si Jae-hyuk tungkol kay Tae-woong. Pareho silang may sariling iniisip, kaya't ang kanilang mga salita ay puno ng nakatagong kahulugan. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, pansamantala silang nagkaroon ng kapayapaan sa labas at sinabing maaari silang madalas magkita sa hinaharap. Kasabay nito, tuloy-tuloy pa rin ang plano ng pagdadala ng droga ng grupo ni Tae-woong. Akala nila ay hindi mahulaan ni Junsu na ang harina ay nakatago sa konvoy ng Pangulo ng Korea. Sa mas malalim na pag-iisip, kahit pamahulaan ito ng grupo ni Junsu, kailangan ng matinding tapang para suriin ang konvoy ng Pangulo. Tama, kung nangyari ito isang taon na ang nakakaraan, marahil ay gagawa si Junsu ng detalyadong plano at pagkatapos ay gagamitin ang legal na paraan upang dalhin sila sa hukuman. Ngunit ngayon ay iba na, ang bagong grupo na ito ay pinagsama ang isang taga-usig at isang con artist na ganap na hindi inaasahan. Nakuha ng grupo ni Jae-hyuk ang ideya mula sa nakaraan at gumawa ng plano para suriin ang konvoy. Ginamit nila ang isang ambulansya bilang pain, matagumpay na hinarangan ang konvoy ng Pangulo. Ipinaliwanag nila ang dahilan sa Pangulo na naghihinala na mayroong gumagamit ng konvoy upang mag-transport ng droga. Paglabas ng mga salitang ito, lahat ng nasa eksena ay nagulat. Mabuti na lang at ang Pangulo ay isang matuwid at matalinong tao. Hindi lamang niya hindi sinisi ang dalawa, kundi pinayagan din silang suriin ang buong konvoy. Ngunit hindi naging pabor sa kanila ang kapalaran, pagkatapos ng paghahanap, wala pa rin silang nakita, nagkamali ba sila ng hula? Imposible, lahat ng ruta ay nakasarado. Maaaring ang tanging paraan para magdala ng droga ay ang konvoy ng Pangulo. Nang halos sumuko na ang lahat, naghahanda na tanggapin ang kanilang kapalaran na masuspinde o matanggal sa trabaho. Napansin ni Jae-hyuk ang isang diplomat sa eksena, si Choi Sang-jung, na may napakalapit na koneksyon sa pinaghihinalaang diplomat na si Myung-soo. Lumitaw siya sa konvoy na nagpapatunay na malaki ang posibilidad na itinago ang droga sa kanyang bagahe. Sa pag-iisip nito, pumasok muli si Jae-hyuk sa van, kinuha ang bara sa gilid at binuksan ang kahon na may pangalan ng diplomat na ito. Ang estatwa sa kahon ay nakalantad, at ilang araw na ang nakalipas, nakita na ni Jae-hyuk ang estatwang ito sa labas ng art gallery ni Tae-woong. Nilapitan ni Jae-hyuk ang estatwa, walang sinabi, at buong lakas itong pinukpok. Lumabas ang mga droga sa loob, sumisikat sa ilalim ng araw. Nanalo si Jae-hyuk sa laban na ito. Ang paghaharap sa isang batikang kalaban ay nakakapagod sa isip, ngunit ang proseso ay labis na nakakaaliw, at ang tagumpay ay nagdudulot ng matinding pakiramdam ng tagumpay. Natagpuan ni Jae-hyuk ang droga sa loob ng estatwa, at agad na inaresto ang diplomat na si Sang-jung at dinala sa opisina ng taga-usig. Ngunit anuman ang itanong, tikom ang bibig nito. Naalala muli ni Jae-hyuk ang estatwa kung saan nakatago ang mga ipinagbabawal na gamot. Ito ang nakita niya sa labas ng art gallery ni Tae-woong. Kung wala siyang makukuha mula kay Sang-jung, mas mainam na makipagkita kay Tae-woong muli, kaya bumalik si Jae-hyuk sa art gallery. Sa pakikipag-usap kay Tae-woong, patuloy siyang nagpapahiwatig na may kinalaman ito sa kaso. Ngunit ang tusong si Tae-woong ay nakapaghanda na ng ebidensya, kaya napilitan si Jae-hyuk na maniwala na inosente ito. Siyempre, hindi siya tunay na naniwala, ngunit napakapanatili ang lahat, kaya walang makukuha kahit magtanong pa.
Kinailangan na lamang umalis ni Jae-hyuk at kasabay nito ang desisyon na parusahan sila ni Haja sa kanilang unilateral na pagkilos na harangan ang konvoy ng Pangulo ay malapit ng aprubahan. Lubos na nanlumo si Haja, nakahanda na siya para masuspindi o matanggal sa trabaho. Ngunit nagdala si Minister Kang ng nakakagulat na balita. Lumabas na ang Blue House ay hindi lamang hindi sila sinisi, kundi sinang-ayunan pa ang kanilang ginawa, pinupuri ang kanilang katapangan. Ni Pangulo mismo ang nagdaos ng press conference, sinabing handa niyang ilagay ang kanyang posisyon sa linya upang suportahan ang lahat ng investigasyon ng taga-usig. Nakatanggap ng direktiba ang Chief Prosecutor at agad na nag-utos na bumuo ng isang espesyal na task force upang masusing imbestigahan ang kaso. Sa madaling salita, mas mabilis silang magkakaroon ng pagkakataong mahuli ang brown bear. Ito ay magandang balita, hindi na mas gaganda pa. Ngunit bakit kaya balisang-balisa si Minister Kang? Lumabas na hindi lang nagtatag ng task force ang Pangulo, kundi itinalaga rin si Prosecutor Junsu bilang pinuno ng koponan. Kung ang Junsu sa harap niya ay ang tunay na Junsu, hindi ito malaking bagay. Ngunit ngayon, si Jae-hyuk ay nagpapanggap bilang Junsu, kahit nadalubhasa siya sa batas at sapat na matalino. Gayunpaman, wala siyang tunay na karanasan sa paglutas ng kaso. Ang pagpapanggap bilang taga-usig para lokohin ang mga tao sa paligid niya ay sapat na. Ngunit ang pamamahala ng isang malaking kaso sa ilalim ng mata ng lahat, hindi ba't mabubunyag siya agad? Ito ang dahilan kung bakit labis na sumasakit ang ulo ni Minister Kang. Sa puntong ito ay sumandal si Jae-hyuk at sinabing, sige na, wala bang dagdag na allowance? Kung saan may hihingin, doon naman itutuwid. Ang biglaang responsibilidad na dumating ay nagpabalisa kay Haja, at taos puso siyang umaasa na sana ay gumaling agad ang tunay na Junsu. Mas mainam kung makakapagtrabaho na siya bukas, ngunit sa katotohanan, sa matagal na pagpapagaling na iyon, hindi pa rin bumubuti si Junsu, mahina pa rin ang kanyang katawan, at ang kanyang espiritu ay hindi rin bumubuti. Ang pag-uusap sa pagitan ng doktor at ni Junsu ay lalong nagdulot ng pag-aalala. Kailangang bigyan ng sapat na panahon ang mga nakapaligid sa kanya para makapaghanda. Anong ibig sabihin ng doktor? May tinatago pa ba ang sakit ni Junsu? Malapit na ba siyang mamatay? Kaya pumayag siyang magpanggap si Jae-hyuk bilang siya. Matapos umalis ang doktor, muling nag-usap ang tatlo. Nagpahayag ng pag-aalala si Haja, ngunit pinakalma siya ni Junsu, naniniwala na magtatagumpay si Jae-hyuk. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa lahat. Bukod pa rito, bakit hindi pa samantalahin ang pagkakataong nakalatag na sa harapan nila? Opisyal na nagsimula ang investigasyon ng espesyal na grupo, ngunit sa ganito kalaking galaw, paano pa makaupo ng tahimik ang mga may transaksyon sa negosyo kasama ang grupo ni Tae-woo? Kahit hindi niya magawa ng hayagan, maaari pa rin siyang magtanim ng isang madaling manipulahin upang magbigay ng impormasyon na nagpapanatili sa kanya na may alam sa progreso ng investigasyon ng espesyal na koponan. Kaya, sino ang madaling manipulahin na ito? Siyempre, si Dae-do na may average na bili lamang ngunit napakayabang. Hawak ang banal na utos, buong tapang siyang sumali sa espesyal na koponan. Sabay-sabay na nagbuntong hininga sina Haja at Manager Kim, alam nilang kailangan nilang makipagtulungan sa kanya. Dahil hindi nila kayang sumuway sa utos ng direktor, pilit na lang nilang hindi siya pansinin. Handa na ang lahat, pumasok si Jae-hyuk sa silid, malinaw na ipinamahagi ang mga gawain, at ang mga profesional na termino ay lumabas na parang tubig. Hindi man lang naintindihan ni Dae-do kung ano ang utos ni Jae-hyuk. Matapos may pamahagi ni Jae-hyuk ang mga gawain, agad na kumilos ang lahat at nagsimulang mag-imbestiga. Sa isang iglap, tila ang taga-usig sa kanilang harapan ay ang tunay na Junsu. Paano siya nagbago sa magdamag? Siyempre, dahil sa likod niya ay mayroong isang profesional na master strategist na level 1-0, sina Jae-hyuk at Junsu. Ang isa ay nagtatanghal sa entablado, ang isa ay nagbibigay ng direksyon sa likod ng kurtina, ang isa ay puno ng matatapang na ideya, ang isa naman ay tumpak sa kanyang mga hula. Masasabing ang kanilang pagtutulungan ay ganap na perpekto. Ang bilis ng paglutas ng kaso ng drug trafficking ay parang pinabilis. Nakita nilang malapit nang maabot ang mahalagang impormasyon. Sa wakas, hindi na mapakali sina Tae-woo at ang kanyang grupo matapos ang pag-uusap. Pagkatapos, napagdesisyonan nilang gumawa ng isang malaking hakbang upang lubusang baliktarin ang sitwasyon. Ibinago ni Tae-woo at ang kanyang kasama ang kanilang target sa direktor, na kahit nagpapanggap na matuwid ay puno ng ambisyon. Iminungkahi ni Tae-woo na kung gusto niyang sumali sa Namsan Club at makakuha ng bahagi sa kita, kailangan niyang gumawa ng isang surrender document upang patunayan ang kanyang halaga at katatagan. Nag-isip ang direktor. Hindi nagtagal, umamin si Choi Sang-jung pagkatapos makipagkita sa kanyang abogado. Dumating sina Junsu at Haja sa interrogation room. Ngunit nagulat sila nang bigyan sila ni Choi Sang-jung ng malaking sorpresa. Ang pagdadala ng mga kontrabando ay utos ng isang Naglakas loob si Choi Sang-jung na direktang pangalanan ang Pangulo. Sinabing kumilos siya sa utos nito. Siyempre, hindi naniwala sina Junsu at Haja. Sino ang magiging hangal na magtatatag ng isang espesyal na pangkat ng investigasyon para imbestigahan ang sarili? Ngunit si Dae-do sa tabi niya, nang marinig ang balitang ito, agad na ibinigay ang impormasyon sa media. Biglang sumiklab ang publiko at galit na galit si Haja. Sinubukang questionin si Dae-do sa harap ng direktor. Bakit mo ginawa yan? Ngunit ang direktor mismo ang nag-utos sa kanya, paano niya papayagan si Haja na basta-basta na lang pintasan. Lubos na nasiyahan sina Jongbae at Taeyong sa resulta. Agad silang nagpasimula ng kaguluhan na lalong nagpalala ng sitwasyon sa publiko. Samantala, sinamantala ng direktor ang pagkakataong ito upang sumali sa Namsan Club. Pagkatapos ng pagdiriwang, inanyayahan ni Taeyong ang direktor para sa isang pribadong inuman. Tinawagan niya ang kanyang kasama upang huwag kalimutan ang kaso sa insyon 6 na taon na ang nakakaraan. Pagkarinig ng direktor nito, biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Kasabay ng malakas na reaksyon ng publiko, binuwag din ang espesyal na task force. Ang espesyal na unit na inorganisa ni Jongbae ay pumalit at lahat ng dokumento ay kinumpiska. Ang opisina na kahapon ay masigla ay ngayon ay walang laman at malamig. Hindi na iwasan ni Haja na magalit, parehong nadismaya at hindi sumasang-ayon. Sa oras na ito, umalis din si Choi Sang-jung sa kulungan at dinala sa opisina ng espesyal na unit para sa pampublikong investigasyon. Ngunit sa daan ng paglilipat ay nagkaroon ng hindi inaasahang aksidente. Isang truck ang biglang sumugod at bumangga sa sasakyan na nagdadala sa kanya.
Sinamantala ni Choi Sang-jung ang pagkakataon upang tumakas. Ito ba ang pag-aayos ni Taeyong? Saan niya balak dalhin si Choi Sang-jung? Matapos makatakas, tinawagan ni Choi Sang-jung si Direktor Huang. Sinabi ng tauhan ni Taeyong na nakarating na siya sa itinalagang lugar. Ngunit sinabi ni Direktor Huang na hindi niya kilala si Choi Sang-jung at hindi rin niya ito tinulungan makatakas. Ano ba talaga ang nangyayari? Lumabas na ito ay isang gimmick na inorganisa ni Jae-hyuk at Haja. Nagpadala sila ng maling impormasyon kay Choi Sang-jung na nagpaisip sa kanya na ililigtas siya. Pagkatapos, nag-ayos sila ng peking aksidente sa trapiko upang madali siyang makatakas. Pagkatapos noon, kahit na nakipag-ugnayan siya sa mga drug trafficker, maayos ang lahat. Sinundan ni Jae-hyuk ang lokasyon sa isang bar. Nakita niya ang direktang nakikipag-ugnayan kay Choi Sang-jung at naniniwala siyang ito ang brown bear. Dahil tinawagan niya si Direktor Huang nang tumakas siya, pinaghihinalaan ni Jae-hyuk na ang taong ito ay maaaring ang brown bear. Ngunit sa mas malalim na investigasyon, ibinasura niya ang sarili niyang teorya. Lalo niyang naramdaman na si Direktor Huang ay isang pawn lamang at ang tunay na mastermind ay iba. Nang nalilito siya, biglang naalala ni Jae-hyuk ang villa kung saan namatay ang kanyang ama na may swimming pool sa labas. Kung ang villa na ito ay pag-aari ni Direktor Huang, maaari niyang matukoy na siya ang brown bear. Ipinagkatiwala ni Jae-hyuk ang gawaing ito kina Yunha at Ko-in. Sinundan nila si Direktor Huang sa villa at kinunan ng drone ang mga larawan. Napagtanto ni Jae-hyuk na ito nga ang lugar sa kanyang alaala. Matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan ni Jae-hyuk na ang swimming pool sa labas ng villa ay nagbago ng lalim kumpara sa 3 taon na ang nakakaraan. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na itinago ni Direktor Huang ang mga kontrabando sa ilalim ng pool. Kaya ang tanong, anong dahilan ang kailangan nilang hanapin para makapag-imbestiga ng hayagan ng hindi napapansin ng espesyal na grupo? Naisip ni Minister Kang ang isang magandang ideya, ang iligal na pagpapanibago ng swimming pool. Pumalakpak ang lahat sa paghanga at madali silang nakakuha ng search warrant. Opisyal na nagsimula ang operasyon at buong kumpiyansa na nagtungo ang grupo sa villa ni Direktor Huang. Ngunit natuklasan nila na nalinis na ang swimming pool at tanging isang kalat na lang ang naiwan. Malinaw na isa itong biglaang pag-atake. Paano nalaman ni Direktor Huang ng maaga kung kailan niya inilipat ang harina? Biglang naalala ni Haja na nang papalapit sila, nakasalubong nila ang isang orange na sasakyan ng kumpanya ni Direktor Huang. Posibleng naglalaman ng droga ang sasakyang iyon. Sinabi ni Haja sa lahat na magpatuloy sa paghahanap habang siya naman ay sumunod sa bakas. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang orange na sasakyan. Ngunit nakita niya sa kanyang sariling mga mata na ninakaw ni Yunha at Ko-in ang sasakyan sa isang interseksyon. Ano ang nangyayari dito? Nahulaan ba rin ito ni Jae-hyuk? Agad niya itong tinawagan ngunit nalaman niyang hindi na makontak ang telepono. Tinanong niya si Manager Kim at doon lang niya nalaman na nawala na si Jae-hyuk. Malubha si Haja, kaya itinigil niya ang sasakyan at tinawagan si Junsu, sinabing nahulog siya sa patibong. Lalo siyang nakumbinsi na ang layunin ni Jae-hyuk ay ang mga kontrabando. Dahil sa labis niyang kapabayaan, pareho silang nawala, siya at ang mga droga. Ano ang magagawa niya para iligtas ang sitwasyon? Nagmamadaling tumakbo si Haja sa bahay ni Jae-hyuk, ngunit natuklasan niyang hindi lang si Jae-hyuk, kundi pati sina Jong-bae, Yunha, at Ko-in ay nawala. Mukhang sa pagkakataong ito, nagtiwala talaga siya sa maling tao. Galit at nagsisisi, bumagsak si Hara sa sofa, iniisip kung ano ang gagawin. Ngunit sa oras na ito, mas galit at nagsisisi sina Direktor Huang at Taeyong. Malaking halaga ng droga ang nawala, kaya't sinigawan ni Taeyong si Direktor Huang. Ngunit sumagot siya na kasalanan ito ni Sungdoo. Kung hindi sana siya nagpilit na magbenta ng droga sa kabila ng payo, bakit siya babantayan ng pulisya? Walang imik si Taeyong pagkarinig nito. Sa sandaling iyon, pumasok ang kalihim at pinaalalahanan si Direktor Huang na oras na para sa naka-schedule na kaganapan para sa mga nakatatanda. Bagamat wala na siyang gana, dahil sa kanyang kampanya para sa pagiging city councilor, napilitan siyang humiti ng peke at magpanggap na mabuting tao. Sa oras na ito, hindi niya alam na ang aktibidad na ito ay sa katunayan ay isang malaking bitag. At mula sa sandaling ito, magpapaalam na siya sa kanyang maluwalhating mga araw magpakailanman. Walang pakialam si Direktor Huang at masiglang nagbigay ng talumpati na may ngiti. Pumalakpak ang lahat para sa kanyang pagiging mapagbigay. Ngunit nang matapos na ang aktibidad, isang matandang lalaki ang hayagang nagtanong doon mismo, tinatanong kung tunay bang magandang kalidad ang harina na iyon. Kasabay nito, natuklasan ni Haja na ang nawawalang si Jae-hyuk ay binuksan na muli ang kanyang telepono. Tinuntun niya ang lokasyon ng kaganapan para sa mga nakatatanda at nang hahampasin na niya si Jae-hyuk. Buong pagmamalaki siyang sinabihan ni Jae-hyuk na isang magandang palabas ang malapit nang magsimula, kaya tiningnan ni Haja ang entablado na may pagdududa. Sa oras na ito, ang matandang lalaki na nagtanong tungkol sa kalidad ng harina ay kumuha ng maliit na kutsilyo at gumawa ng maliit na hiwa sa sako ng harina. Tinikman ng matandang lalaki ang harina at natuklasan na hindi ito harina. Nagulat si Direktor Huang, kung hindi ito harina, ano ito? Nilantakan niya ang isang kurot at tinikman, at sa isang sip-sip ay naging karapat-dapat siya. Dahil ang pulbo sa harap niya ay ang mga kontrabando na nawala sa kanya noon. Nagulat ang lahat at nataranta si Direktor Huang. Sinamantala ng matandang lalaki ang pagkakataon upang itulak siya na nagtulak sa taong ito sa front page ng pahayagan. Nang makita si Direktor Huang na inaresto, naunawaan ni Haja na niloko na naman siya ni Jae-hyuk. Ngunit hindi ang droga ang layunin niya, kundi si Direktor Huang. Ang taong pinaghihinala ang brown bear, ngunit paano nga ba biglang nawala ang orange na van na iyon? Sa totoo lang, napakasimple lang, sa oras na iyon ay galit na galit si Haja, kaya hindi niya napansin. Binigyan siya ni Jae-hyuk ng pahiwatig, lumabas na naghanda si Jae-hyuk ng mas malaking truck. Nang lumiko ang orange na sasakyan, dumiretso ito sa truck at nawala ng walang bakas. Nang ipaliwanag ni Jae-hyuk, naunawaan ni Haja. Ngunit sa pamamagitan ng insidenteng ito, naunawaan niya na ang kanyang pagpayag na magpanggap bilang Junsu at magtrabaho sa opisina ng taga-usig ay tiyak na may mas malalim na layunin. Nakita ni Jong-bae at Taeyong ang balita sa GD tungkol sa pagkakadakip kay Direktor Huang.
Hindi nila inasahan na magiging matigas ang ulo at mahirap harapin sina Junsu at Haja, at hindi kailanman kumilos ng normal. Ngunit hindi rin sila hangal bago arestuhin si Direktor Huang, nakapaghanda na sila. Ginamit ni Taeyong ang buhay ng anak na babae ni Direktor Huang bilang banta, kung sakaling mahuli siya. Kaya mula sa sandaling iyon, siya ang magiging Brownbeard, isinasaalang-alang ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa interogasyon, walang pag-aatubiling inamin ni Direktor Huang na siya ang nasa likod ng pagdadala ng opyo gamit ang diplomatikong bagahe, at siya nga ang maalamat na Brownbeard. Ang matinding pag-amin ni Direktor Huang ay nagdulot ng pagdududa. Bukod pa rito, ang kanyang pangangatawan ay malayo sa Brownbeard sa alaala ni Jae-hyuk. Nagpatuloy silang dalawa sa interogasyon na puno ng mga tanong. Tinanong ni Haja kung paano pinangasiwaan ni Direktor Huang ang video. Nagtataka si Direktor Huang dahil wala siyang alam tungkol sa video. Sinamantala ni Jae-hyuk ang pagkakataon at sinabing, ito ang video sa Ehik Cultural Center. Naniwala siya sa sinabi ni Jae-hyuk at sinabing nawasak na ang video at pagkatapos ay binawi niya ang kanyang sinabi. Nagtinginan sina Jae-hyuk at Haja at pareho silang nakumpirma na ang Direktor Huang na nasa harap nila ay pinipilit lamang maging scapegoat. Dahil ang tunay na video ay kinunan sa Spanish Cultural Center. Sa pamamagitan ng insidenteng ito, halos natukoy na rin ni Haja na marahil ang layunin ni Jae-hyuk ay ang Brownbeard. Ngunit bakit? Naaresto si Direktor Huang, kinumpiska ang droga, at nawala ang malaking halaga ng pera. Patuloy na nagalit si Jongbae. Inakala niyang nabigyan ng pansin ang taga-usig si Direktor Huang, naganap na dahil sa pagsuway ni Sungdoo sa utos na nagdulot ng gulo. At mabilis na hinarap ni Taeyong ang problemang ito. Ngunit tila may komplikadong relasyon si Sungdoo kay Taeyong. Kaya, kahit paulit-ulit siyang nagkakamali, pinatawad pa rin siya. Ngayon, patatawarin pa rin ba siya ni Taeyong? Habang iniisip pa ni Taeyong kung pananatilihin o tatanggalin si Sungdoo, isang alagad ni Sungdoo ang nakarinig ng balita at lihim na nagpunta sa lugar kung saan siya nakakulong. Sinabi niyang balak siyang patayin ni Taeyong at mayroon lamang siyang isang paraan para mabuhay. Ang tinatawag na kaaway ng kaaway ay kaibigan. Bukod pa rito, ang kaibigan na ito ay lubos na interesado sa isang malaking personalidad mula sa kanilang panig. Agad na nakipag-ugnayan ang alagad ni Sungdoo kay Jae-hyuk. Sinabi niyang kung gusto niyang mahanap ang Brownbeard, pumunta siya sa itinalagang lugar at iligtas agad si Sungdoo. Dahil may kinalaman ito sa bakas ng Brownbeard, totoo man o hindi ang tumawag, kailangan pa ring sundin ni Jae-hyuk. Pagsapit ng gabi, pinatakbo niya ang kanyang kakaibang motorsiklo. Mag-isa siyang nagpunta sa itinalagang lugar. Sa daan, nakita niya si Manager Kim, ang alagad ni Taeyong, dumating si Jae-hyuk sa tagpuan batay sa address mula sa alagad ni Sungdoo. Pagkatapos ng matinding labanan, nakapasok siya sa selda ni Sungdoo. Ngunit mas mabilis si Manager Kim at nauna na niyang dinala si Sungdoo. Dinala ni Manager Kim si Sungdoo sa isang liblib at masukal na lugar. Naghahanda siyang gamitin ang lubid upang tapusin ang kalaban at pagkatapos ay pekin ang eksena upang maging parang nagpakamatay ito. Buong lakas na lumaban si Sungdoo. Habang nagpapambuno ang dalawa, tumawag si Taeyong. Sinabi niya kay Manager Kim na huminto muna at dalhin si Sungdoo sa art gallery para siya sa atin. Lumuhod si Sungdoo sa harap ni Taeyong. Tinanong ni Taeyong kung nakilala niya ang taong nasa larawan. Agad na nakilala ni Sungdoo. Nakapaglaro na raw sila ng sugal ng taong iyon sa isang isla. Sinabi ni Taeyong kay Sungdoo, kung gusto pa niyang mabuhay, kailangan niyang makipagtulungan kay Manager Kim para mahanap ang taong ito. Agad na sumang-ayon si Sungdoo at sumumpa na gagawin niya ang lahat, pinapanood ang kanyang kalaban na kumain ng mabilis. Magulo ang isip ni Taeyong, ngunit hindi niya alam na sa sandaling ito, nagtanim na siya ng binhi ng puot sa puso ni Sungdoo. Hindi lang niya gustong patayin si Manager Kim, na halos pumatay sa kanya, kundi pati na rin si Taeyong, ang nag-utos nito. Naalala ni Haja ang ilang kamakailang pangyayari at lalo niyang naramdaman na may tinatago si Jae-hyuk. Marahil ay nakilala na niya noon ang Brownbeard at nakapunta na siya sa villa na iyon. Dinala ni Haja si Jae-hyuk sa villa kung saan itinago ang droga at inilahad ang lahat ng kanyang hula at pagdududa. Binalaan niya si Jae-hyuk na huwag hayaang dominahin ng personal na damdamin ang paghawak sa Brownbeard. Ngunit sinabi ni Jae-hyuk na siya ang nagtatakda ng mga patakaran. Sinabi niya kay Haja na maaari silang magpaliksahan kung sino ang unang makakapagbunyag sa Brownbeard. Mukhang mas magiging kawili-wili ang laro. Kasabay nito, natapos na rin ng espesyal na grupo ang kanilang investigasyon at inihayag sa media na ang pahayag ni Choi Sang-jung tungkol sa Pangulo ay ganap na gawa-gawa at walang batayan. Muling ipinatawag si Director Huang ng Central Prosecutor's Office. Ikinondena ni Jae-hyuk at Haja ang kanyang pangalawang interogasyon, ngunit dahil sa kaligtasan ng kanyang anak na babae, hindi masabi ni Director Huang ang totoo. Ipinagpilitan niyang siya ang Brownbeard. Muling nahirapan ang investigasyon ng kaso. Paano nila malalampasan ang sitwasyong ito sa pagkakataong ito? Kahit na siguradong mananatiling tahimik si Direktor Huang at aakuhin ang lahat ng kasalanan, sina Jae-hyuk at Haja ay matigas ang ulo at napakahirap pa ring harapin. Nag-alala sina Jongbae at Taeyong na kung patuloy na imbestigahan ang kaso ng drug trafficking, mawawalan sila ng kontrol. Sa puntong iyon, hindi lang simpleng pagkawala ng ilang tao o ilang sako ng harina ang mawawala. Sa pag-iisip nito, diretsahan sinabi ni Jongbae sa direktor na kailangan niyang mabilis na humanap ng paraan upang tapusin ang kaso. Pinakamabuti kung mapapaalis sina Jae-hyuk at Haja sa ibang lugar. Ang problema ay lumabas na sila sa harap ng Pangulo at binigyan ng buong otoridad para imbestigahan ang kaso ng kontrabando. Kung walang magandang dahilan, mahirap silang paalisin, ngunit maaari pa ring tapusin ang kaso ng drug trafficking. Pagkatapos matanggap ang utos, agad na nagdaos ng press conference ang direktor. Sa press conference, basta-basta niyang inihayag ang resulta ng investigasyon sa kaso ng smuggling ng IS sa pamamagitan ng diplomatikong bagahe. Itinutulak ang lahat ng responsibilidad kay Direktor Huang. At ang kasong ito ay ililipat mula sa Criminal Division 6 patungo sa Major Crimes Division para sa karagdagang investigasyon. Sa madaling salita, mula ngayon ay wala ng karapatan sina Jae-hyuk at Haja na mag-imbestiga. Kahit gaano pa sila kakontra sa utos ng direktor, kailangan pa rin nilang sumunod. Ngunit paano susuko ang matigas na ulong pares na ito?
Naghanap si Haja ng kakilala niyang kasamahan sa Major Crimes Division at doon lang niya nalaman. Kahit na nagsimula na silang mag-imbestiga, ang lahat na nakuha mula sa bahay ni Direktor Huang ay maingat na napili. Sa katunayan, hindi man lang nila ginalaw ang drawer sa kanyang bahay. Pinagsama sa kakaibang pag-ugali ng direktor, naunawaan ni Haja na ang pagsisiyasat sa pamamagitan ng opisyal na channels ay ganap na hindi makakahanap ng ebidensya. Kaya, nakipagpulong siya kay Jongbae, Yunha, at Kooin, at binalaan silang kung hindi nila siya tutulungan na makuha ang mga lihim na dokumento sa computer ni Direktor Huang, mapipilitan silang magbakasyon sa bilangguan. Walang magawa ang grupo kundi sumang-ayon. Matapos magbago ng disgis, nagtungo sila sa villa ni Huang Bengdo at na-download ang data mula sa computer. Kinunan din nila ng larawan ang lahat ng malalaking painting na nakalagay sa basement at ibinigay ang lahat kay Haja. Maingat niyang sinuri ang mga ito at natuklasan na ang mga transaksyon sa pananalapi ni Bengdo ay napakalinis, ngunit ang mga painting sa basement ay labis na kahina-hinala. Ang mga painting na ito ay galing lahat sa art gallery ni Taeyong at bawat isa ay may malaking halaga. Para linawin ito, gumuhit si Haja ng sarili niyang painting at dinala ito sa art gallery ni Taeyong. Ipinahiwatig ni Haja na ang dahilan kung bakit malinis ang kasaysayan ng transaksyon sa pananalapi ni Bengdo ay dahil ginamit ni Taeyong ang mga painting para mag-launder ng pera para sa kanya. Ang isang painting na nagkakahalaga lamang ng 1 milyon ay ibinebenta sa 500 milyon, 1 bilyon. Tungkol dito, sinabi lang ni Taeyong na walang nakapirming presyo ang sining, o sa madaling salita, hindi niya ito maaaring ituring na ebidensya para siya mahatulan. Nagtalo ang dalawa ng ilang sandali, ngunit wala pa ring nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon si Haja. Gayunpaman, ang tanging matutukoy ay si Jae-hyuk ay ganap na hindi isang simpleng tao. Bitbit ang pintura, bumalik si Yunha sa opisina ng taga-usig. Narinig ni Chief Gong mula kay Lee Jong-bae na may gustong bumili ng pintura sa halagang 500 milyon. Nagtanong siya kung iyon ba si Jae-hyuk. Nagtataka si Lee Jong-bae kung paano sila nagkakilala, kaya nagtanong siya. Hindi napigilan ni Chief Gong at sinabi ang lahat ng bagay na ipinakiusap ni Kooin sa kanya. Matapos suriin ang lahat ng materyal sa investigasyon ni Chief Gong, biglang naintindihan ni Lee Jong-bae. Si Manager Kim, si Kooin, lumalabas na ang layunin ng henyong con artist na ito ay upang lubusang imbestigahan ang kaso ng pagpapakamatay ng kanyang ama. Kaya't sa kabila ng lahat, gumamit siya ng anumang paraan upang hanapin si Manager Kim. Sinabi ito ni Lee Jong-bae kay Jae-hyuk matapos nilang suriin ng detalyado at natuklasan. Posibleng si Jae-hyuk mismo ang Manager Kim nang magpasya si Kooin na bumalik sa opisina ng taga-usig at muling magpanggap na Jae-hyuk. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na makikipagtulungan siya sa kanila, kikita ng malaking halaga at pagkatapos ay tatakas. Ngunit nang tuluyan na niyang nakuha ang mainit na paninda, si Kooin ay hindi man lang kumurap, gumamit ng pain upang bumuo ng bitag para lang mahuli si Jae-hyuk. Ang mga pinaghihinalaang sina Manager Kim, Yunha, at Jae-hyuk ay naramdaman na sila ay niloko. Ngunit ang pinakamahalaga ay itinago ni Kooin sa kanila ang ilang mahalagang bagay. Naiintindihan niya na ang pinagkakaabalahan nila ay hindi ang kumita ng malaking halaga mula sa ipinagbabawal na gamot. Umaasa lang sila na ituring sila ni Kooin na pamilya at gawin niya ang anumang nais niya basta huwag lang siyang magtago ng anuman sa kanila. Sa pag-iisip nito, ikinuwento ni Kooin sa dalawa ang kanyang nakaraan at sinabi sa kanila ang kanyang layunin. Sa katunayan, matagal na niyang hinahanap si Manager Kim, ang pumatay sa kanyang ama. Matapos malaman ang katotohanan, lahat sila ay labis na nalungkot para kay Kooin at ipinahayag na gagawin nila ang lahat ng makakaya nila upang tulungan siyang mahanap ang taong iyon. Matapos pagsama-samahin ang luma at bagong mga dokumento, bagaman ang mansyon na pinuntahan ni Kooin noong bata pa siya ay hindi nakapangalan kay Jae-hyuk, ang lugar na iyon ay dating bahay ni Jong-bae. Ngunit ang anak na babae ni Jong-bae, si Secretary Min, ay asawa ni Jae-hyuk at siya rin ang babaeng pinatay ni Manager Kim. Kung pagdudugtungin ang lahat ng ito, tila may sagot na. Ngunit mayroon pa ring huling punto na kailangang beripikahin, at iyon ay ang petsa ng pagkamatay ni Secretary Min na aalala ni Kooin na noong bata pa siya, pumunta siya at ang kanyang ama sa mansyon noong Abril 4. Kung ang petsa ng pagkamatay ni Secretary Min ay nagkataong tumugma sa petsang ito, mapapatunayan na tama ang lahat ng kanyang hula. Ngunit matapos suriin, natuklasan ni Kooin na hindi pala ito Abril 4. Ayon sa pahayagan, ang petsa ng pagkamatay ni Secretary Min ay Hunyo 10, higit sa 2 buwan ang layo mula Abril 4. Ano ba talaga ang nangyari? Tinanggihan ni Chief Gong ang kanyang hinala na nalito siya sa direksyon ng investigasyon, ngunit naniniwala si Kooin na mayroon talagang misteryo rito. Upang linawin ito, sinundan ng lahat ang sasakyan ni Jong-bae sa isang templo at natuklasan ang lihim na matagal na niyang itinago. Lumabas na ang totoong petsa ng pagkamatay ni Secretary Min, nagkataon lang na panahong iyon ay panahon ng halalan. Upang hindi maapektuhan ang halalan, pinili ni Jong-bae na itago ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Matagumpay siyang naging punong ministro at nagtagumpay sa politika. Ngunit hindi niya alam na ang mamamatay tao na binanggit ni Jae-hyuk. Si Manager Kim ay isa lamang tupa na inihain, ang tunay na kriminal ay laging nasa tabi niya. Tahimik na naghihintay ng pagkakataon, naghihintay ng araw na lalamunin din niya si President Choi. Matapos kumpirmahin ang totoong petsa ng pagkamatay ni Secretary Min, naging sigurado si Kooin na si Jae-hyuk ang Manager Kim, ang pumatay sa kanyang ama. Ang mahalagang bagay ay kailangang kumpirmahin. Susunod, kailangan nilang hulihin ang isang taong si Jong-bae na may komplikadong relasyon kay Jae-hyuk. Si Kooin at Chief Gong ay naglatag ng isang simpleng bitag, at dahil hindi masyadong matalino si Jong-bae, madali siyang nahuli. Pagkatapos ay inudyukan nila siyang sabihin ang kanyang galit kay Jae-hyuk at ni-record ang video bilang ebidensya. Ginamit ito upang takutin siya na magtrabaho para sa kanila. May malalim ng pagkamuhi si Jong-bae kay Jae-hyuk, kaya nang makipagtulungan siya kay Kooin, wala siyang anumang pasanin. Dahil dito, nakakuha ang kanyang grupo ng impormasyon tungkol sa E-Bank Savings Bank at natuklasan na ang bangkong ito ay sa katunayan ang personal na vault ni Jong-bae. Si Director Lee Jong-bae ay isa lamang tau-tauhan.
Kasabay nito, nakatanggap din ng balita si Jae-hyuk na kamakailan ay nakipagkita si Jong Bae sa direktor ng Bebang. Tinawag niya ang direktor at tinanong kung nakatanggap na ba siya ng bagong utos. Hindi nangahas magtago si Lee Jong Bae at sinabi na hiniling ni Jong Bae ang 100 bilyong won, iniisip na pipigilan siya ni Jae-hyuk. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito kay Lee Jong Bae na bilisan ang proseso at mabilis na kolektahin ang 100 bilyong won. Pagsapit ng gabi, dinala ni Jae-hyuk si Manager Kim sa opisina ni Lee Jong Bae. Sa pagkakataong ito, 100 bilyong won na ang handa. Sinabi ni Jae-hyuk sa kanya na agad na ilipat ang buong halaga sa kanyang account. Ang magkabilang panig ay mga maimpluwensyang tao na hindi maaaring galitin, ngunit sa kasalukuyan, mukhang mas mapanganib si Jae-hyuk. Upang mailigtas ang kanyang buhay, hindi nang ahas na sumalungat si Lee Jong Bae at sumunod na lamang sa sinabi ni Jae-hyuk. Ngunit sa pagkaalam ng ganoong kalaking lihim, mayroon pa ba siyang pagkakataong mabuhay? Ang mga nakakaalam ng lihim ay mayroon lamang dalawang posibleng kahahantungan, sila ay aalisin o magpapakamatay. Pagkatapos, sinira ni Jae-hyuk ang lahat ng ebidensya at inilagay ang inihanda niyang suicide note sa desk ng kalaban, ang Prosecutor General. Ang mga kasabwat ni Jae-hyuk ay hindi naman talaga maaaring palakihin ang bagay na ito. Inutusan niya si Deputy Chief Prosecutor Kyung Hee na agarang tapusin ang kasong ito. Kaya sino ang pinakaangkop na tao upang hawakan ang kasong ito? Sa pulong, direktang pinangalanan ni Deputy Chief Prosecutor Kyung Hee ang isang tao. Si Lee Jong Bae, ang taong nais lamang manligaw sa kanyang mga nakatataas at ipinahiwatig sa kanya na ang direktor ng bangko ay tiyak na nagpakamatay dahil sa pandaraya. Nang marinig ito ni Yoon-ha at Ko-in, labis silang nagtaka. Hindi pa nagsisimula ang investigasyon, bakit agad nang may hatol? Maaaring magdulot ng resulta ang proseso ng investigasyon, ngunit hindi pa kailanman narinig na may resulta na kahit walang ginagawa. Saka pa lamang sisimulan ang investigasyon, maraming mga pagdududa ang hindi agad masosolusyonan. Kung gayon, pumunta sa lugar ng kalaban at maglaro muna ng isang laro ng chess. Pumunta si Ko-in sa art gallery ni Jae-hyuk at nagdala ng misteryosong regalo, isang bagong set ng chess. Naglaro silang dalawa na parang magkaibigan sa labas, ngunit sa katotohanan ay may malaking pag-aalinlangan. Binanggit ni Ko-in ang asawa ni Jae-hyuk, ngunit sinabi nito na may halong pagsisisi. Matagal nang namatay ang kanyang asawa dahil sa aksidente sa sasakyan at natapos ang pag-uusap. Ngunit sa totoo lang, hindi ang panghihimasok ang layunin ni Ko-in sa pagkakataong ito, hindi mahalaga kung ano ang sinabi. Ang mahalaga ay kung magagamit ba ng maayos ang regalo. Kinabukasan, pumunta si Ko-in sa buro ni Lee Jong Bae at nakita sina Jong Bae at Jae-hyuk na nakaupo at nag-uusap. Sa ilang pangungusap pa lamang, pinaghihinalaan na ni Ko-in si Jae-hyuk kay Jong Bae na nagpagalit ng husto kay Jong Bae sa lihim na gawain ni Jae-hyuk sa likod niya. Nagpasya siyang agad na magdaos ng panloob na pagpupulong upang paalisin si Jae-hyuk mula sa Namsan Club. Sadyang pinahintulutan ni Ko-in si Jong Bae na ibigay ang litrato ni Chief Gong kay Jae-hyuk upang patuloy na makuha ang tiwala nito. At si Jae-hyuk, na mayroon ng komplikadong damdamin kay Jong Bae, ay nawala rin ang ilan sa kanyang mga pagdududa at inutusan siyang bilisan ang investigasyon at linawin ang relasyon sa pagitan ng taong ito at ni Jae-hyuk. Di nagtagal, nagdaos ng panloob na pagpupulong ang Namsan Club, ngunit hindi naging kasiyasya ang resulta. Lahat ng nasa pulong, kasama si Kongresista Lee Ki-ho, ay sinuhulan o tinakot ni Jae-hyuk para pumanig sa kanya. Nawala ng kapangyarihan si Jong Bae, at kahit ayaw niya, wala siyang magawa kundi panoorin ang taong minsang yumuko sa kanya na maging bagong pinuno ng Namsan Club. Malungkot na umalis si Jong Bae at sumumpa na pagsisisihan niya ito, ngunit mayroon pa ba siyang pagkakataon? Kasabay nito, upang imbestigahan ang pagpapakamatay ni Jae-hyuk, nakipagtulungan si Ko-in kay Yoon-ha. Dinala ng isa si Lee Jong Bae sa rooftop, at ang isa naman ay pumunta sa kanyang opisina upang palihim na tingnan ang ulat tungkol sa kaso. Nakita nila na walang fingerprint ng namatay si Jae-hyuk sa suicide note. Lalong naging sigurado ang dalawa na ang pagpapakamatay nito ay nagtatago ng isang lihim na hindi masabi. Bitbit ang pagdududa, tahimik na nagsimulang mag-imbestiga sina Ko-in at Yoon-ha, ngunit matagal nang nabura ni Jae-hyuk na may malawak na karanasan sa krimen, ang lahat ng bakas. Kahit na naghanap at nag-verify sila ng maingat, wala silang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ano ang gagawin nila ngayong nasa pagkalito sila? Ang financial manager ng B-Bank, si Manager Kim, ay tumawag ng isang anonymous na tawag at sinabing gusto niyang isumbong ang isang tao. Nakatanggap daw si Jae-hyuk ng utos mula sa taong ito, kaya inilipat ang malaking halaga ng pera. Nang sasabihin na sana niya ang pangalan ng misteryosong tao, bigla siyang nataranta at pinatay ang telepono dahil sa takot. Malapit na ang deadline ng hatol, si Yoon-ha ay labis na nababalisa, nais niyang makipagkita at kumbinsihin si Manager Kim, ngunit dahil sa takot nito ay umalis ito kaagad, at ang kaso ay muling napunta sa biko, si Ko-in, na hindi sumusunod sa normal na landas, ay kinailangan muling kumilos. Matapos maingat na suriin ang file ni Manager Kim, nagpa siya si Ko-in na magpanggap na doktor, gumawa ng isang romantikong pagtatagpo sa kanya, at pagkatapos ay inakay siya upang sabihin ang katotohanan. Ang lahat ay naging maayos, ang miyeno ay naging napaka-epektibo, binigyan pa nga ni Manager Kim si Ko-in ng kimchi na gawa ng kanyang ina, at nagkita pa sila kinabukasan upang ibunyag ang mga lihim sa kanilang puso. Ngunit sa isang hakbang na lamang upang magtagumpay, biglang nawala ng kontrol ang mga pangyayari. Professor Baek Jae-hyuk, totoo ba na tumanggap ka ng suhol? Sa aling hakbang nagkaroon ng pagkakamali? Paano hindi naisip ni Ko-in na ang kimchi na ibinigay sa kanya ni Manager Kim ay isusulat ng media bilang suhol sa taga-usip? Labis na walang magawa si Ko-in nang makita ang mga reporter na nakapaligid sa kanya. May kumpiyansa niyang dinala ang mga reporter sa trunk ng kotse, handang suriin kasama nila ang malaking halaga ng pera na sinasabing suhol. Ngunit nang buksan niya ang kimchi box sa harap ng media, natuklasan niya na nawala na ang kimchi sa loob. Sa halip ay isang kahon na puno ng pera.
Lumalabas na ang kimchi na ibinigay ni Manager Kim ay palihim na pinalitan at ang lahat ay isang bitag na inilatag ni Jae-hyuk. Nang malaman ito ng Prosecutor General, una ay mahigpit niya itong pinagalitan, pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon upang hilingin na umalis agad ito sa opisina ng taga-usig. Si Ko-in, na nagpapanggap na si Jae-hyuk, ay natanggal sa trabaho. Labis na nahihiya si Attorney General Cho, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Jae-hyuk ang totoong nangyari. Samantala, nang malaman ni Jae-hyuk ang mga ginawa ni Ko-in, lalo siyang nagalit. Pinagalitan niya si Ko-in na hindi dapat binabaliwala ang payo at kumikilos ng mag-isa, at lalong hindi dapat na naging dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa posisyon. Sa puntong ito, umaasa siya na aalis na si Ko-in at hindi na makikipag-ugnayan pa, at ang nawalang posisyon ay babawiin niya sa marangal na paraan. Hindi nagpakita ng anumang damdamin si Ko-in nang ipagkaila ni Jae-hyuk ang lahat ng kanyang pagsisikap kamakailan at ipinagkaila ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng mga nakakainis na salita. Nang marinig niya ang kanyang mga kasamahan na nagrereklamo tungkol kay Jae-hyuk, saglit lamang siyang nag-isip. Samantala, pagkatapos ganap na makipaghiwalay kay Ko-in, pumunta si Jae-hyuk sa art gallery ni Jae-hyuk. Sinabi niya kay Jae-hyuk na ang taong nakipag-ugnayan sa kanya noon ay hindi siya, kundi isang impostor na kamukha niya na nagngangalang Ko-in. Nang marinig ito ni Jae-hyuk at naisip ang ilang nakaraang pangyayari, naramdaman niya na marahil totoo ang sinabi ni Jae-hyuk. Nang makita na tila nagdadalawang isip si Jae-hyuk, muling bumuwelta si Jae-hyuk. Sinabi niya kay Jae-hyuk na si Ko-in ang anak ni Manager Kim at ang layunin nito ay lapitan si Jae-hyuk upang alamin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa puntong ito, halos naniwala na si Jae-hyuk sa sinabi ni Jae-hyuk. Tinanong niya kung ano ang makukuha niya kung tutulungan niya siyang bumalik bilang taga-usig. Tiningnan ni Jae-hyuk ang chessboard na hindi kalayuan at sinabing maaari siyang maging paon na magagamit niya. Malalim na nag-isip si Jae-hyuk. Upang patuloy na makuha ang tiwala ni Jae-hyuk, ibinunyag din ni Jae-hyuk ang lokasyon ng grupo ni Ko-in. Agad na kumilos si Manager Kim kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit dumaan lamang sila sa grupo ng mga manloloko na nakahanda na. Bagaman hindi nila nahuli ang sinuman, ang sinabi ni Jae-hyuk ay ganap na nakakuha ng tiwala ni Jae-hyuk. Formal na nagsimula ang kanilang kooperasyon mula rito. Bukod sa pagpapanumbalik ng kanyang posisyon bilang taga-usig, humiling din si Jae-hyuk ng isa pang bagay. Si Ko-in, na nakatakas ng palihim, ay pumunta kay Eun-ha at sinabi na ipinagkanulo ni Jae-hyuk ang buong grupo kay Jae-hyuk. Hindi makapaniwala si Eun-ha na gagawin ito nang matuwid na si Jae-hyuk. Posible bang para lang maibalik ang kanyang posisyon bilang taga-usig? Ngunit ano ang saysay ng pakikipagtulungan sa demonyo upang makabalik sa tanggapan ng taga-usig? Hindi maintindihan ni Eun-ha kung bakit biglang nagbago si Jae-hyuk. Mas mahalaga ba ang posisyon sa hustisya kaysa sa sarili niyang katuwiran? Sa pag-iisip sa ginawa ni Jae-hyuk, nagsimulang mag-alala si Eun-ha para sa kaligtasan ni Ko-in, ngunit hindi ito pinansin ni Ko-in, sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Matapos magpaalam sa kanya, sinabi niya ito, patawad, taga-usig Eun-ha. Kinabukasan, pumunta si Manager Kim sa opisina ng taga-usig. Inamin niya na niloko lang niya si taga-usig Jae-hyuk at hindi nito nalalaman na tumanggap siya ng pera na inakala niyang suhol. Mula noon, naalis ang hinala kay Jae-hyuk, ngunit labis na nadismaya si Eun-ha sa pagbabalik ni Jae-hyuk sa ganitong paraan. Hindi na rin gaanong nagpaliwanag si Jae-hyuk tungkol dito. Sinabi lang niya na magsisimula siya mula sa simula at aakyat sa sarili niyang mga paa. Posible kayang ang matuwid na si Jae-hyuk ay tuluyan ng nabulag ng pagnanasa at naging isang tao na handang gawin ang lahat para sa kanyang layunin. Kaya ano ang kanyang pagnanasa at layunin? Ang taong karaniwang mukhang matapang ay maaaring hindi maglakas loob na tumayo sa harap ng kapangyarihan. Ngunit ang taong karaniwang mukhang maingat at mahiyain ay maaaring kusang lumapit upang ipagtanggol ang katarungan. Nakatanggap ng tawag ang presidente mula kay Jae-hyuk. Sinabi ni Jae-hyuk sa kanya na si Jae-hyuk ay napagkakatiwalaan na ngayon at maaaring pagtiwalaan na imbestigahan si Kongresista Lee Ki-ho, ang huling taga-suporta ni Jong Bae sa Namsan Club, na magdulot sa kanya ng matinding dago, at pilitin siyang umalis sa politika sa ilalim ng pamumuno ni Jae-hyuk. Kasabay nito, nilapitan ni Eun-ha si Chairman Cho at sinabi ang kanyang mga hinala. Bakit, nang salakayin nila ang vilya ni Jae-hyuk, ay nagkataong inilipat na ng kalaban ang lahat ng droga bago pa man sila dumating? Bakit, nang suriin nila ang diplomatikong bag, ay kinilala na ito ng diplomatikong kawani at inihanda na noon pa man? At bakit ang kaso ng pagpapakamatay ng direktor ng Ibang kamakailan ay napakababaw? Hindi man lang inimbestigahan ng mabuti ay agad na lang nilang tinapos at ipinasa ang kaso pagkatapos ng kaso. Kung titingnan ng isa-isa, maaaring mahirap makilala, ngunit kapag pinagdugtong-dugtong ang lahat, makikita na ang lahat ng pagdududa ay nakaturo sa isang tao, ang Prosecutor General. Nagulat si Chairman Cho nang marinig ang pagsusuri ni Eun-ha. Binalaan niya si Eun-ha na huwag kumilos ng mag-isa dahil hindi niya kayang panagutan ang mga kahinatnan. Inakala ni Eun-ha na natatakot si Chairman Cho na masangkot sa maling tao at nais niyang ipahayag ang kanyang determinasyon na linawin ang lahat. Ngunit biglang nagbago ng tono si Chairman Cho at sinabi sa kanya sa seryoso at walang magawang tono na siya mismo ang haharap sa lahat. Si Chairman Cho, na karaniwang mahiyain, ay tumindig para sa hustisya at responsibilidad upang matiyak na si Eun-ha ay makakapag-imbestiga ng mapayapa. Gusto niyang ipakita sa mga taong nabubulagan ng ambisyon ang galing ng mga taga-usig ng Korea. Ang mahalaga, kung may mangyari man, walang kinalaman dito si Eun-ha. Kasabay nito, sinimulan din ni Jae-hyuk ang investigasyon kay Lee Ki-ho. Patagumpay niyang natagpuan ang ebidensya na gumagamit ng droga ang anak nito at ginamit niya ito upang pilitin si Lee Ki-ho na magbitiw bilang kongresista. Ang Prosecutor General naman ay sasamantalahin ang pagkakataon upang lumahok sa espesyal na eleksyon. Sa kritikal na oras at mabigat na gawain, agad na nakipag-ugnayan si Eun-ha kay Ko-in upang makipagkita, nais humingi ng tulong upang linawin ang lihim ng Prosecutor General sa ibang paraan. Gayunpaman, sa oras ng pulong, si Jae-hyuk ang lumitaw upang makipagkita kay Eun-ha.
Inakala ni Eun-ha na ang nasa harapan niya ay si Jae-hyuk, at nang pinagalitan niya si Jae-hyuk, kusang loob siyang nagtanggol kay Ko-in. Pagkatapos ng ilang pagpapagalit, inalis ng taong nasa harap niya ang kanyang salamin upang ipakita ang kanyang tunay na mukha. Lumalabas na ito ay isang maliit na biro lamang ni Ko-in para sa kanya. Pagkatapos ng ilang pagbibiro, sinabi ni Eun-ha kay Ko-in na natuklasan niya na nagsimulang mag-ugnayan ang presidente at si Jae-hyuk 6 na taon na ang nakakaraan. Simula noon, palagi silang lihim na nakikipag-ugnayan, maging sa pamamagitan ng lihim na pagpupulong o paggamit ng mga black phone upang magpadala ng impormasyon. Ngunit ang kakaiba ay tuwing alas negatibo 1:0 ng Sabado, laging mag-isang pumupunta ang presidente sa art gallery kapag wala si Jae-hyuk. Ano ba talaga ang lihim na itinatago sa art gallery na nagtulak sa kanya na harapin ang panganib na matuklasan at magpakita sa tamang oras? Upang galugarin ang lihim na itinatago ng presidente sa art gallery ni Jae-hyuk, syempre, kailangan pa rin si Ko-in. Ang taong hindi sumusunod sa normal na paraan ay kumilos na, at ang alyansa ng taga-usig at manloloko ay porma na nagsimula. Tinarget ni Ko-in ang Faberge Egg na nagkakahalaga ng 50 bilyon na bagong napanalunan ng art gallery ni Jae-hyuk ang karapatang mag-exhibit. Una, nag-shoot ang lahat ng video ng pagbasag ng itlog at ginawa itong advertisement. Susunod, tinulungan sila ni Jong Bae na makuha ang layout map sa loob ng art gallery. Sa wakas, si Chief Gong at ang dalawang iba pa ay nagpanggap at pumunta sa art gallery upang kumuha ng video sa loob. Ang serye ng mga operasyon ay makinis at halos perpekto. Sa papalapit na araw ng eksibisyon, handa na rin ang paghahanda ng pangkat ng manloloko. Sa pagkakataong ito, nasa art gallery si Jae-hyuk at tinatamasa ang mahalagang itlog na ito, nakikinig sa mga papuri ng lahat tungkol sa itlog. Ngunit hindi niya inaasahan na isang video na nagdedeklara na ninakaw ang itlog ay kumalat sa lahat ng social media. Sa pamamagitan ng pagsusuri, naniniwala si Jae-hyuk na ang taong nagnanais na nakawin ang itlog ay marahil si Ko-in. Ito ay isang hayagang hamon sa kanya. Sinabi ni Jae-hyuk kay Manager Kim na huwag munang pansinin ang video na ito at tahimik na hintayin na dumating si Ko-in. Pagdating ng oras, lalamunin niya ito ng paisa-isa. Ngunit ang kumpiyansa ay kumpiyansa, kailangan pa rin niyang gumawa ng ilang paghahanda. Inutusan ni Jae-hyuk si Jae-hyuk na magdala ng mas maraming tao upang palakasin ang seguridad sa paligid ng art gallery. Pinayuhan din ng presidente si Jae-hyuk na maging partikular na maingat. Nalaman ni Eun-ha na dadalhin ni Jae-hyuk ang kanyang mga tauhan sa art gallery ni Jae-hyuk upang hulihin si Ko-in. Muli siyang lumapit kay Jae-hyuk, nagpahayag ng kanyang determinasyon na hulihin ang gumawa ng masama at nagpahayag din ng kanyang pagkadismaya kay Jae-hyuk. Nang marinig ito ni Jae-hyuk, hindi man lang siya kumurap. Sinabi lang niya kay Eun-ha na tiyak na mahuli niya si Ko-in. Naghiwalay ang dalawa sa hindi magandang pakiramdam. Naalala ni Jae-hyuk ang isa pang kondisyon na iminungkahi niya kay Jae-hyuk, pakitiyak ang kaligtasan ng taga-usig Eun-ha. Sa isang iglap, dumating ang araw ng eksibisyon. Sa gitna ng pagdududa ng lahat, may kumpiyansa sinabi ni Jae-hyuk, hindi makalusot kahit isang langgam sa seguridad dito. Ngunit sa kasamaang palad, pagkabanggit pa lamang niya ng mga salitang iyon ay nangyari na ang nakakahiya. Sa display case ng Faberge Egg, biglang lumabas ang napakaraming puting buto. Nang matunaw ang mga puting buto, nanatili ang itlog, ngunit dahan-dahan itong bumukas, inilalantad ang isang babala sa loob. Labis na nagulat ang lahat at pansamantalang itinigil ang eksibisyon. Mabilis na nalaman ito ng media. Naguunahan ang mga tao sa pagtalakay na marahil ito ay gawa ng isang sikat na internasyonal na magnanakaw. Ang kumpanyang namamahala sa sistema ng seguridad ng art gallery ay maraming beses nang nabigo noon. May mga chismis pa nga na hindi ang itlog ang pakay ng magnanakaw, kundi ang lihim na vault sa ikalawang palapag sa basement ni Jae-hyuk. Siyempre, nakita rin ng presidente ang mga balitang ito. Dali-dali siyang tumakbo sa art gallery ni Jae-hyuk dahil ang ikalawang palapag sa basement ay hindi vault ni Jae-hyuk, kundi ang lugar kung saan niya itinatago ang kanyang mga kayamanan. Bagaman walang nawala kay Jae-hyuk sa insidenteng ito, nawala naman ang kanyang reputasyon. Sinabi ni Jae-hyuk kay Jae-hyuk na kung mahuli niya si Ko-in, kailangan niyang ibigay ito sa kanya. Nang marinig ito ni Jae-hyuk, naging seryoso ang kanyang mukha, ngunit 0 minuto na lang at matatapos na ang eksibisyon. Lalabas ba talaga si Ko-in ayon sa pinag-usapan? Paano niya nakawin ang itlog sa harap ng napakaraming mata? Sa mismong sandaling ito, isang kahina-hinalang sasakyan ang lumapit. Agad na kumilos ang lahat ng pulis sa pinangyarihan, ngunit natuklasan na isang ordinaryong driver lang ng lobster delivery ang dumating. Ang walang hiya na ito ay naglakas loob na biruin ako ngayon. Tama, binibiro nga ni Ko-in si Jae-hyuk. Ngunit ang tunay na layunin ay wala kay Jae-hyuk. Ang Faberge Egg ay ipinadala pabalik sa Russia, at ang tunay na target ay nakagat na. Isang magandang dula ang malapit ng ipakita. Kasabay nito, idineklara ni President Choi sa suporta ni Jae-hyuk ang kanyang pagbibitiw na naghahanda na pumasok sa larangan ng politika at lumahok sa halalan ng pambansang asembleya. Nang maging bagong presidente si Choi at nakatayo sa iisang panig ni President Choi. Samantala, dahil sa kanyang natatanging pagganap sa mga kamakailang kaso, inilagay ni Jae-hyuk si Jae-hyuk sa Namsan Club. Pagkatapos ng pagtitipon, dumaan si Jae-hyuk sa trading company na pinamamahalaan ni Jong Bae, ngunit natuklasan niyang humihilik ito sa loob ng kumpanya. Galit at nabigo si Jae-hyuk, bakit hindi pa rin umuunlad ang taong ito? Paulit-ulit na siyang nagparaya sa kanya, ngunit lagi nitong nalilimutan ang sakit pagkatapos gumaling. Hindi mapigilan ni Jae-hyuk na alalahanin ang eksena 1 taon na ang nakalipas ng una niyang nahanap si Jong Bae. Noong panahong iyon, naisip din niyang direktang tanggapin si Jong Bae, ngunit walang kaalam-alam si Jong Bae. Dahil sa matinding pagkamuhi sa kanyang ama, nag-aalangan si Jae-hyuk, iniisip na mas mabuting panatilihin na lamang ang kanyang anak sa tabi niya. Ngayon, lahat ng bagay ay lumalaki sa kabaliktaran. Upang lumahok sa halalan ng pambansang asembleya, tinawag ni President Choi ang mga reporter sa kanyang bahay na nagnanais na ipakita ang kanyang simpleng pamumuhay at kung gaano kasaya ang kanyang pamilya. Sa simula, maayos ang lahat at salamat sa kanyang mahusay na pag-arte, nakuha niya ang tiwala ng lahat. Ngunit sa mismong sandaling ito, ang lahat ng reporter sa pinangyarihan ay nakatanggap ng kakaibang balita. Ang nakababatang kapatid ni Eun-ha, si Oh Soo-ja, ay direktang nagtanong tungkol sa estatwa ng sundalong kabayo.
Takot si President Choi ngunit pilit pa ring itinanggi ito. Sa mismong sandaling ito, makapal na usok ang patuloy na bumubulusok mula sa bitak ng pinto ng basement. Mabilis na tumayo si President Choi upang patayin ang apoy at sinabihan ang lahat na huwag sumunod. Ngunit may malaking balita sa harap nila, paano sila mananatiling tahimik? Sinundan ng grupo si President Choi sa basement na puno ng usok. Nang dahan-dahang humupa ang makapal na usok, unti-unting lumitaw ang mga estatwa ng sundalo at kabayo na inilipat ni President Choi mula sa art gallery ni Jae-hyuk sa kanyang tahanan ilang araw na ang nakakaraan sa ilalim ng sikat ng araw. Nang makatanggap ng balita, agad na tinawagan ni Yoon-ha ang pangkat ng investigador. Agad na dumating sa pinangyarihan ang mga opisyal mula sa tanggapan ng pamamahala ng kultural na ari-arian at buwis at inaresto si President Choi na pinaghihinalaang lumabag sa batas sa mismong lugar. Mabilis na nalaman ni Jae-hyuk ang pag-aresto kay President Choi. Bigla niyang naintindihan ang lahat. Lumalabas na ang layunin ng grupo ni Ko-in sa simula pa lang ay hindi ang itlog, kundi si President Choi, isang taktika ng paglilinlang. Sa sandaling ito, naalala ni Manager Kim na isang linggo na ang nakakaraan, pumunta si Jong Bae sa art gallery at kinopya ang lahat ng layout ng art gallery. Sa madaling salita, marahil ay matagal na siyang kasabwat ni Ko-in at tinulungan siyang maglatag ng napakagandang bitag na ito. Galit na galit si Jae-hyuk nang ipagkanulo siya ng kanyang anak. Inutusan niya si Manager Kim na agad na hulihin si Jong Bae. Nang dumating si Manager Kim sa Gye Trading Company, natuklasan niyang nawala na si Jong Bae nang walang bakas upang mabilis na malutas ang bagay na ito. Hinanap ni Jae-hyuk si Jae-hyuk at hiniling sa kanya na mag-isip ng paraan upang mabilis na mapalaya si President Choi na walang kasalanan. Naisip ni Jae-hyuk na kung mapapatunayan lamang na alam ni President Choi na peke ang mga estatwa ng sundalo at kabayo, ngunit binili pa rin ito, makakaiwas siya sa kasong smuggling ng mga kultural na artepakto. Mabuti na lang at naitago pa rin ni President Choi ang datos na sadyang ibinaba ang presyo ng bilhin ang mga estatwa. Mukhang posibleng gawin ang paraang ito. Kasabay nito, ipinadala rin ng Bureau of Cultural Heritage ang resulta ng pagtatasa. Hindi inaasahan na ang batch na ito ng mga estatwa ng sundalo at kabayo ay peke pala talaga. Labis na nagulat si President Choi. Sa sandaling ito, nagdala si Yoon-ha ng mapagpasyang ebidensya upang bigyan siya ng nakamamatay na dago. Lumalabas na siya ang suspect sa kaso ng pagpatay kay Lee Jong-bae 6 na taon na ang nakakaraan. Sa harap ng malinaw na ebidensya sa papel, bumagsak agad si President Choi sa kinatatayuan niya. Alam niyang mahihirapan siyang makatakas sa pagkakataong ito. Matapos maaresto, labis na nalito si President Choi. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga estatwa ng sundalo at kabayo na pinahahalagahan niya na parang kayamanan ay biglang naging peke. Sino ba talaga ang nanloko sa kanya? Si Jae-hyuk ba ang nagpakilala sa kanya ng mga estatwa? O si Lee Jong-bae ang nagbenta sa kanya ng mga estatwa? Matapos pag-isipan ng husto, naramdaman ni President Choi na mas mataas ang posibilidad na si Jae-hyuk ang nanloko sa kanya. Agad siyang nagkaroon ng matinding put dito. Ngunit meron pa ba siyang pagkakataong baliktarin ang sitwasyon? Si Jae-hyuk ba talaga ang nanloko sa kanya? Sa katunayan, ang lahat ay isang bitag na inilatag ni Choi para kay Jae-hyuk. Ngunit hindi inaasahang lumitaw si President Choi sa kalagitnaan. Ang paikot-ikot na pangyayari ang nagdulot ng kasalukuyang sitwasyon. Kasabay ng pagkakabunyag ng mga estatwa ng sundalo at kabayo, naalala ni Chief Gong ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan. Lumabas na si Lee Jong-bae, ang nagbenta ng mga estatwa ng sundalo at kabayo kay President Choi, ay kapatid ni Chief Gong. Sa panahon ng transaksyon, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa tungkol sa presyo. Aksidenteng napatay ni President Choi si Lee Jong-bae, pagkatapos ay tinawagan si Jae-hyuk upang ayusin ang gulo. At ang eksenang ito ay nasaksihan ni Chief Gong na pumunta upang hanapin ang kanyang kapatid. Habang tinutugis ng mga tauhan ni Jae-hyuk at wala nang matakbuhan, tinawagan niya si Ko-in na malapit ng kumuha ng bar exam. Walang pag-aalinlangan siyang sumuko sa pagsusulit at agad na iniligtas si Chief Gong. Dahil dito, palaging nakakaramdam ng pagsisisi si Chief Gong, iniisip na dahil sa kanya, kaya tinalikuran ni Ko-in ang isang magandang posisyon bilang taga-usig para maging manloloko. Sinabi niya kay Chief Gong na kahit pangarap niya ang maging taga-usig, matapos niyang subukan ay natuklasan niyang hindi siya bagay sa buhay na may patakaran. At masaya at mapalad siyang makilala ang kanyang kasalukuyang mga kasamahan at magkasamang makamit ang maraming malalaking bagay. Si Manager Kim, ama ni Ko-in, ay nakipagkita sa isang tauhan sa isang restoran. Ang tauhang ito ay si Police Officer Kang na nagpakilala kay Ko-in kay Yoon-ha. Lumabas na ang lahat ay inayos na ni Manager Kim noon pa man. Hindi dahil hindi niya pinapansin ang kanyang anak at hindi rin dahil ayaw niya itong makita. Sadyang napakaraming issue ang nasasangkot sa bagay na ito at ang buhay ni Ko-in ay nagbago ng lubusan dahil sa kanya. Labis siyang nakakaramdam ng pagsisisi sa kanyang anak at maraming bagay ang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kaya't hindi na siya nangahas na makipagkita pa rito. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Jae-hyuk dahil inaresto si President Choi dahil sa pagpatay. Ang isang pangungusap ni Manager Kim ay lalo pang nagpalaki sa kanyang hinala. Gaano man katalino ang manloloko, ang pagiging laging isang hakbang na nauna sa atin ay talagang nakakalito. Pagkatapos magsalita, tiningnan ni Jae-hyuk ang chessboard na sadyang ibinigay ni Ko-in na tahimik na nakalagay sa mesa. Hinawakan niya ang isang piraso ng chess at biglang ipinukpok at natuklasan niyang may nakatagong listening device sa loob. Kasabay nito, lihim na nagkita sina Ko-in at Jae-hyuk. Sinabi ni Jae-hyuk kay Ko-in, ang tagumpay na ito ay higit sa lahat dahil sa iyong pagsisikap. Sinabi naman ni Ko-in kay Jae-hyuk, sa totoo lang, ito ay dahil sa iyong napakahusay na plano. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi na sila magkasundo, bakit bigla silang naging malapit? Lumabas na ang lahat ay isang bitag na inilatag ng kanilang dalawa. Bago pa man magtipon ang lahat ng miyembro, nagkita na silang dalawa. Matapos ang pagsusuri, naniniwala silang kailangang ibalik muna ang posisyon ni Jae-hyuk bilang taga-usig upang makakilos pa sila ng mas malaya. Orihinal na gusto ni Jae-hyuk na makita ulit si Presidente Choi. Sinubukang ayusin ni Lee Jong-bae ang problema at sinabi na hahayaan niya itong makipagkita at ipagkakanulo si Jae-hyuk kay Presidente Choi. Dahil ito lang ang tanging paraan para maloko si Presidente Choi. Dapat sabihin na perpekto at napakamatagumpay ang planong ito.
Hindi lang nila alam, sa oras na ito, dahil sa kaso ng eavesdropping device, ay nagsimula ng magduda si Presidente Choi sa sinseridad ng kooperasyon ni Lee Jong-bae. Sa huli, nalaman ni Eun-ha ang buong katotohanan, lumabas na ang lahat ay bitag na itinayo ni Jae-hyuk at Lee Jong-bae. Masaya at mapalad siya. Ang matuwid na nakatatandang si Lee Jong-bae ay hindi isinantabi ang sarili niyang katuwiran para lang sa posisyon ng hustisya. Ang hindi pagkakaunawaan ay sa wakas nalutas, at pagkatapos ay dapat sana silang magpatuloy sa kanilang mga aksyon. Orihinal, ngunit si Lee Jong-bae ay biglang bumagsak dahil sa atake sa puso. Matapos suriin ng doktor, sinabi niya na ito ay isang sekwela lamang pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Hanggat hindi siya patuloy na nagtatrabaho ng husto at nagpapahinga ng maayos, unti-unti siyang gagaling. Nag-alala ang lahat. Sa oras na ito, tumawag si Presidente Choi upang hilingin na makipagkita kaagad kay Lee Jong-bae. Ngunit ang totoong si Lee Jong-bae ay walang malay at hindi makakakita. Upang hindi magduda si Presidente Choi, bumalik si Jae-hyuk sa kanyang lumang trabaho. Nagpanggap siyang si Lee Jong-bae at pumunta sa art gallery. Tiningnan ni Presidente Choi si Lee Jong-bae na kalmado sa harap niya at kinuha ang eavesdropping device na natagpuan sa piraso ng chess. At direkta siyang tinanong kung alam niya ang tungkol dito. Tiningnan ni Jae-hyuk ang eavesdropping device na inilagay niya at hindi siya nagpanik. Orihinal at dahan-dahang kinuha ang isang telepono na naglalaman ng katulad na eavesdropping device mula sa kanyang katawan. Lumalabas na nang tanggalin ni Presidente Choi ang eavesdropping device sa chess piece, napansin niya ito. Nang bigla siyang tumawag at igiit na makipagkita kaagad, mas nagduda siya na baka gustong alamin ni Presidente Choi ang isang bagay. Kaya, inihanda na niya ang isang serye ng mga aksyon ni Jae-hyuk para pansamantalang mawala ang pagdududa ni Presidente Choi. Ngunit upang patunayan na si Lee Jong-bae ay talagang kapakipakinabang at nasa panig niya, nagbigay siya ng bagong utos kay Lee Jong-bae na imbestigahan si Jong-bae at ganap na alisin ito. Dinala ni Jae-hyuk ang bagong misyon ni Presidente Choi sa bahay, at nagpulong ang tatlo upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Orihinal na umasa si Lee Jong-bae na patuloy siyang magpapanggap na siya, dahil upang linawin ang sunod-sunod na pangyayari, kailangang si Lee Jong-bae mismo ang humarap. Ngunit ang totoong si Lee Jong-bae ay mahina sa ngayon dahil sa mga epekto ng aksidente sa kotse. Paano siya makakabalik sa opisina ng taga-usig kung nahihirapan pa siyang tumayo? Paano siya magtatago sa tabi ni Presidente Choi at hindi niya rin matutukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng brown bear? Sa pagkakataong ito, na pinagkatiwalaan mismo ni Lee Jong-bae, muling isinuot ni Jae-hyuk ang uniforme ng taga-usig at naging tagapaghatid ng hustisya. Sa pagkakataong ito, 3 tao lang ang nakakaalam na nagpapanggap siyang taga-usig. Alam ng lahat na walang libreng tanghalian sa mundo. Ngunit kapag talagang nahulog ang tinapay, karamihan sa mga tao ay pipiliin pa ring ipikit ang kanilang mga mata at tanggapin ito. Orihinal na nagpanggap si Jae-hyuk bilang si Lee Jong-bae upang dumalo sa pulong ng Namsan Club. Sa pulong, tinanong ng lahat na nahuli na si Manager Kim, kaya sino ang maaaring maging bagong paon. Tiningnan ni Presidente Choi si Lee Jong-bae sa tabi niya at inakala ng lahat na hindi masamang pagpipilian ito. Pagkatapos ng pulong, dumalo si Jae-hyuk sa isang maliit na pulong kung saan wala si Presidente Choi. Habang nag-uusap, nalaman niya na hindi pa sumusuko si Jong-bae sa pagkakataong makabangon muli. Kamakailan ay nilalapitan niya ang isang proyekto na tinatawag na Hellgate. Matapos ang detalyadong investigasyon, nalaman ni Jae-hyuk na ang dahilan kung bakit ito tinawag na Hellgate ay ang proyekto ng natural gas na isinasagawa ng isang negosyante na nagngangalang Victor Zhang. Sa labas, mukhang napakalaking kita ang pamumuhunan na ito na talagang kaakit-akit. Orihinal, ngunit nakita pa rin ni Jae-hyuk ang taong mahusay sa pagpaplano ang ilang problema. Inakala niya na marahil ay mayroong isang master sa likod ng proyektong gas na isang malaking bitag para sa pangangaso. Kasabay nito, hinanap ni Presidente Choi ang abogado ni Manager Kim upang alamin ang kanyang kamakailang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng kabilang partido na nais ni Manager Kim na ganap na makipaghiwalay sa kanya. Nang marinig ito ni Presidente Choi, palagi siyang tumatawag kay Manager Kim na nagpapanggap na ang kanyang pagkamatay ay pagpapakamatay. Inugnay ni Eun-ha ang ilang kamakailang pagpapakamatay at nakakita ng mga kaduda-dudang puntos. Nagkasundo ang lahat na marahil ang mga biktima na ito ay inalis ng brown bear. Sinabi pa ni Ko-in na ang insidenteng ito ay halos kapareho ng paraan ng paggawa ng isang taong may kaalaman sa batas. Orihinal na hinikayat ni Mayor Ko-in ang lahat na pabilisin ang investigasyon. Maagang matukoy ang mastermind sa likod, mabilis na nag-imbestiga sina Eun-ha at Jae-hyuk. Sa ilalim ng manipulasyon ni Presidente Choi, ang E-Bank ay ganap ng nabago. Matagumpay siyang naging bagong chairman ng Board of Directors. Sa huli, ang E-Bank ay naging bulsa niya mula sa bulsa ni Jong-bae. Isa-isang nawala ang kanyang mga ari-arian, galit na galit si Jong-bae. Nagpasya siyang humanap ng ibang paraan at nakipagkita siya kay Lee Jong-bae. Nagpanggap si Jae-hyuk bilang si Lee Jong-bae at pumunta doon gaya ng napagkasunduan. Diretsong tinanong ni Jong-bae ang tungkol sa 100 bilyong won na nawala sa E-Bank. Sa totoo lang, ito ay sa ilalim ng kanyang utos, ngunit sa huli ang pera ay hindi napunta sa kanyang bulsa, kundi sa bulsa ni Presidente Choi. Orihinal na nagtataka si Jae-hyuk, ano ang gusto ni Jong-bae sa 100 bilyong won na ito? Sinabi ni Jong-bae na para mamuhunan sa natural gas. Nangako siya kay Jae-hyuk na basta't malinaw niyang maipakita ang ebidensya ng krimen ni Presidente Choi at maparusahan ito, bibigyan niya ito ng maraming pera. Nakita ni Manager Kim ang pagkikita ni Lee Jong-bae at Jong-bae at inakala ni Presidente Choi na ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan si Lee Jong-bae. Sa gabi, dumating si Jae-hyuk sa art gallery ayon sa pinagkasunduan at mapanuri siyang tinanong ni Presidente Choi saan siya kumain ng tanghalian ngayon. Hindi direktang sinagot ni Jae-hyuk ang kanyang tanong, sinabi lamang na uminom siya ng sopas ng mugwort at kumain ng hilaw na isda. Tiningnan ni Presidente Choi si Manager Kim na nagpapahiwatig na maaari niyang harapin ang taong nasa harapan niya. Orihinal nang handa na siyang kumilos, biglang binago ni Jae-hyuk ang kanyang tono na sinabing tanghali na siya at si Jong-bae ay nagtanghalian sa isang Japanese restaurant. Patuloy na nagtanong si Presidente Choi, ano ang pinag-usapan ninyong dalawa? Hindi nagtago si Jae-hyuk, hindi lamang niya sinabi ang lahat tungkol sa alok ni Jong-bae na makipagtulungan sa kanya upang alisin si Presidente Choi. Sinabi rin niya na kung sumang-ayon na siyang makipagtulungan kay Presidente Choi, mananatili siyang kasama niya hanggang sa matagpuan ang impostor na si Jae-hyuk.
Naniwala si Presidente Choi sa sinabi ni Jae-hyuk at tinanong kung may iba pa silang pinag-usapan. Ginamit ni Jae-hyuk ang pagkakataon upang banggitin ang kaduda-dudang proyekto ng natural gas at diretsahang sinabi na plano niyang gamitin ang proyektong ito upang talunin si Jong-bae. Orihinal na pumalakpak si Presidente Choi, ngunit ang proyekto ng natural gas ni Victor Zhang ay talagang isang panloloko na maingat na pinlano ni Chairman Cho sa loob ng 10 taon. Ang dahilan kung bakit napili si Jong-bae na magsimula ay dahil lubos niyang naunawaan si Presidente Choi at ngayon ay napansin na ni Jong-bae ang bagay na ito at natukso na. Tiyak na susunod si Presidente Choi at gustong makibahagi o baka balaki niya itong lunukin ng buo. Sinabi ni Jae-hyuk kay Yoon-ha ang tungkol sa kanyang plano na gamitin ang proyekto ng natural gas upang maglatag ng isang malaking bitag. Ang ideyang ito ay masasabing nagkataon lamang na tumugma sa kay Chairman Cho. Habang nag-uusap, biglang naalala ni Jae-hyuk na binanggit ni Yoon-ha ang isang tiyuhin na nagtitinda ng popcorn sa dulo ng kalye na may parehong galing sa pagsasalita tulad niya at nagtanong tungkol dito. Orihinal nang malaman niyang mayroon ding peking kamay ang tiyuhin na nagtitinda ng popcorn, iminungkahi niya na magkita-kita sila sa tindahan ng manok ni Yoon-ha ngayong gabi. Ngunit nang dumaan siya sa dulo ng kalye, nalaman niyang nagpalit na ng may-ari ang tindahan ng popcorn. Matapos ang maingat na pagsusuri, mas naghinala si Jae-hyuk na ang proyekto ng natural gas ay isang malaking panloloko. Ngunit paano ito patunayan dahil bago matapos ang panloloko, napakahirap makahanap ng ebidensya. Biglang naisip ni Jae-hyuk na si Victor Zhang ay may dalawang nasyonalidad nang pumasok siya gamit ang isang pasaporte ng Russia. Napakagara niya at maingay, ngunit kung talagang dumating siya para manloko, tiyak na ginamit niya ang kanyang Turkmenistan passport para pumasok muna. Orihinal pagkatapos ay mangolekta ng kapakipakinabang na impormasyon upang mas mabilis na linawin ang bagay na ito. Pinapunta ni Jae-hyuk sina Jong-bae at Yoon-ha bilang mga room service staff, palihim na kinopya ang data sa computer ni Victor Zhang, at natuklasan ang mga larawan ni Jong-bae at Presidente Choi na kinunan 0 araw bago siya opisyal na pumasok sa bansa. Ibig sabihin, ang proyektong natural gas na may mataas na kita ay talagang isang malaking panloloko, at balak din nilang samantalahin ang panlolokong ito upang maglatag ng mas malaking bitag dito. Una, ginamit ni Jae-hyuk ang kanyang pagiging taga-usig upang makipagkita si Presidente Choi sa konsul ng Turkmenistan upang madagdagan ang kredibilidad ng proyekto. Susunod, nagpanggap si Jong-bae bilang isang SAE mula sa Turkmenistan at pinapasok ang mga reporter upang guluhin ang opinyon ng publiko. Sa huli, nang mailathala ang balita, naging tanyag ang proyekto ng natural gas at natakot si Jong-bae na baka maagaw ng iba ang proyekto kaya pinabilis niya ang negosasyon. Gaya ng sabi-sabi, ang kanin sa plato ng iba ay palaging ang pinakamasarap. Nang malaman ni Presidente Choi na gustong pabilisin ni Jong-bae ang negosasyon, tiyak na hahanap siya ng paraan upang agawin at soluhin ang malaking pagkakataong ito. Sa ilalim ng arrangement ni Jae-hyuk, mabilis na pinuntahan ni Presidente Choi si Victor Zhang at sinabi na bibigyan niya ang kabilang panig ng mas maraming komisyon. Umaasa lamang na matagumpay na makukuha ang karapatang makipagtulungan sa proyekto ng natural gas. Orihinal, ngunit hindi na tinag si Victor Zhang at diretsahang tinanggihan ang alok ni Presidente Choi, kaya malungkot na umalis si Presidente Choi. Ngunit ang pagtanggi ni Victor Zhang ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Determinado si Presidente Choi na makuha ang proyekto ng natural gas. Pagbalik sa art gallery, binalak niyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa mga dokumento ng proyekto ng natural gas. Sa sandaling ito, bumalik si Lee Jong-bae at tiningnan ni Presidente Choi si Lee Jong-bae na punong-puno ng awa. Sa huli, hindi pa rin matiis ni Presidente Choi kahit na nakipagtulungan siya kay Jae-hyuk para ipagkanulo siya. Gusto pa rin ni Presidente Choi na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Baka magawa talagang itama ni Lee Jong-bae ang kanyang mga pagkakamali. Kasabay nito, dinala ni Jae-hyuk ang mga dokumento ng investigasyon na may kaugnayan kay Victor Zhang, pinuntahan ang kanyang tirahan at tinanong ang kabilang panig, sino ba talaga ang nasa likod ng plano. Sa sandaling ito, dahan-dahang lumabas si Chairman Cho mula sa likod ng pinto. Nagpanggap siyang hindi niya nakilala si Jae-hyuk at inanyayahan pa itong makipagtulungan sa kanya upang kumpletuhin ang pandaraya sa pamumuhunan sa natural gas. At sinabi na pagkatapos ng tagumpay ay sasabihin niya ang lahat ng dahilan kung bakit siya nagpakilala ng higit sa 20 taon. Kahit na si Jae-hyuk ay puno ng pagdududa, tinapos pa rin niya ang dula kasama ang kanyang ama. Bumalik siya sa trabaho sa opisina ng taga-usig na may magulong kalooban at nang tanungin si Yoon-ha kung may problema si Victor Zhang, sinadya niyang sabihin na mali ang kanyang pagtatasa. Si Victor Zhang ay talagang isang matuwid na negosyante. Nagpakita ng pagdududa si Yoon-ha upang mawala ang kanyang pagdududa. Sinadya ni Jae-hyuk na sabihin, orihinal na kung totoo ang negosyo ni Victor Zhang, bakit hindi samantalahin ang pagkakataong ito upang mahuli si Presidente Choi sa isang bagsak? Pagkatapos ng lahat, ang halaga ng pera na kailangan upang makilahok sa proyektong ito ay astronomical. Kahit na si Presidente Choi ay kumikita ng maraming pera mula sa poppies, malayo pa rin ito sa sapat para mamuhunan sa proyekto ng natural gas. Sa madaling salita, tiyak na kokolektahin ni Presidente Choi ang lahat ng kanyang nakakalat na ari-arian sa iba't ibang lugar na itatago ang mga ito sa isang lugar, ngunit sa ganoong paraan, malalantad ang mga ari-arian mula sa mga iligal na account, at kapag nakolekta ang pera, ito na ang oras upang arestuhin ang mga tao at kumpiskahin ang ebidensya. Ngunit madali bang mahulog si Presidente Choi sa bitag? Pagkatapos niyang magsalita, tumawag na si Presidente Choi. Tinawag niya si Lee Jong-bae sa art gallery at direkta niyang tinanong ang taong nasa harap niya. Orihinal na sa huli, si Lee Jong-bae nga ba ito? Sa sandaling ito, tumawag si Jae-hyuk na nagpapanggap na si Lee Jong-bae. Hindi na ipinagpatuloy ni Presidente Choi ang pagtatanong kay Lee Jong-bae sa kanyang harapan, ngunit sa halip ay dinala ang boses ng dalawa sa Institute of Acoustics upang kumpirmahin ang boses. Mula doon, nakumpirma na talagang nagtutulungan sina Lee Jong-bae at Jae-hyuk upang linlangin siya. Ngunit hindi agad inilantad ni Presidente Choi si Jae-hyuk, ngunit tinawag ito, sinabing kailangan niyang lumahok sa proyekto ng natural gas, at sinabihan siyang dalhin si Victor Zhang sa art gallery sa anumang paraan. Tinanggap ni Jae-hyuk ang bagong misyon at agad na pinuntahan si Chairman Cho upang pag-usapan kung paano haharapin ito. Sinabi ni Chairman Cho na kailangan muna nilang tugunan ang kanyang kahilingan.
Kinabukasan, dumating si Victor Zhang sa art gallery at ipinahayag ni Presidente Choi ang kanyang intensyon na mamuhunan. Orihinal, ngunit sinabi ng kabilang partido na kung gusto niyang sumali ngayon, kailangan niyang maglabas ng 200 bilyong won upang magkaroon siya ng dahilan upang harapin si Chairman Jong Bae. Agad na sumang-ayon si Presidente Choi nang marinig ito, ngunit sinabi ni Victor Zhang na kailangan niyang gumamit ng bearer bonds. Medyo nagalit si Presidente Choi, ang ganitong pagpapaliban ay isang dahilan ba para tumanggi. Hindi pinansin ni Victor Zhang ang sinabi niya, sinabi lamang na kung hindi siya sumasang-ayon, ituring na nabigo ang transaksyon. Dahil dito, agad na sumuko si Presidente Choi at nagtakda ang 2 panig ng 2 linggo para isagawa ang transaksyon. Agad na umalis si Victor Zhang pagkatapos noon. Nang malaman ito ni Jong Bae, galit na galit siya at halos himatayin. Matapos matagumpay na iugnay si Victor Zhang kay Presidente Choi, pumunta si Jae-hyuk sa maliit na bar upang makipagkita sa kanyang ama. Orihinal na kahit hindi direktang nagpakilala ang mag-ama, bawat salita ay nagtatago ng mga nakaraang alaala. Ito ay halo-halong galit kay Presidente Choi. Tinanong ni Jae-hyuk si Chairman Cho kung bakit naging ganito ang kanyang kaliwang kamay. Hindi niya diretsahang sinabi na ito ay sanhi ni Presidente Choi, ngunit sinabi lamang na ito ay isang babala. Sa huli, ang mga manloloko ay walang magandang kahinatnan. At ito rin ang babala na nais niyang ipadala sa kanyang anak. Nag-isip si Jae-hyuk pagkatapos marinig ito. Kapag ang isang bagay ay nangyari ng napakabilis, kadalasan ay nagtatago ito ng mga tricks sa loob. At ang mga trick na ito ay maaaring humantong sa napakapatal na kahihinatnan. Pinag-usapan ni Jae-hyuk at Yoon-ha ang kaso ni Presidente Choi. Orihinal dahil mukhang napakadali niyang mahulog sa bitag kaya nagsimulang magduda si Jae-hyuk. Agad na nagsagawa ng mas malalim na investigasyon ang pulisya at nalaman na ang legal na ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Presidente Choi ay humigit kumulang 2 bilyong won lamang, na 100 beses na mas mababa kaysa sa 200 bilyong won. Kung gusto niyang makalikom ng sapat na pera, kailangang ilabas ni Presidente Choi ang lahat ng nakatagong lihim na account. Ang kailangan nilang gawin sa ngayon ay hanapin ang lahat ng mga account na iyon. Una ay ang Yi Savings Bank, kung saan pinakamadaling tumanggap ng pera. Susunod ay ang mga ari-arian at real estate sa pangalan ng ibang tao. Sa huli ay ang mga stock na maaaring ibenta. Magkasamang kumilos ang taga-usig at ang grupo ng manloloko na nakikipagtulungan sa investigasyon sa lalong madaling panahon. Orihinal na natukoy na nila ang mga pangunahing punto na kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Ngayon, sapat na lang na kumpirmahin kung may transaksyon ba sa bond market na nagkakahalaga ng 200 bilyon. Mukhang maayos ang lahat. Ngunit nararamdaman ni Yoon-ha na medyo nagbago ang ugali ni Jae-hyuk at naging kahina-hinala. Pinuntahan niya si Manager Kim at hiniling na subaybayan at imbestigahan si Jae-hyuk. Sa pamamagitan nito, natuklasan nila ang relasyon ni Jae-hyuk at Chairman Cho. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Chairman Cho si Jong Bae sa ospital, ang taong itinuturing niya bilang kaaway. Isinalaysay niya ang buong katotohanan. Lumabas na may asawa at anak na si Presidente Choi, ngunit dahil gusto niyang angkinin ang ari-arian ni Jong Bae at makamit ang mas mataas na posisyon, muli siyang nagpakasal sa anak na babae nito. Orihinal ngunit walang pader na walang butas. Sa huli, natuklasan pa rin ng kanyang anak na babae ang tinatago ni Presidente Choi at hindi siya nakatakas sa kapalaran na patayin niya. Hindi makapaniwala si Jong Bae sa sinabi ni Chairman Cho. Kaya, inilabas niya ang singsing na kinuha niya kay Presidente Choi bilang ebidensya. Kasabay nito, tinawagan ni Presidente Choi si Jae-hyuk na nagpapaalala na bukas na ang araw ng paglagda ng kontrata at hiniling na tiyakin itong makadalo. Sa oras na iyon, magkasama silang magbubukas ng champagne upang magdiwang. Nakaramdam ng kakaiba si Jae-hyuk, ngunit sumang-ayon lamang siya. Muling kinumpirma ni Yoon-ha at Jae-hyuk ang plano para bukas. Magkikita muna sina Presidente Choi at Victor Zhang sa suite ng hotel. Orihinal na isang panig ang nagbibigay ng pera, isang panig ang lumalagda sa kontrata. Kapag nilagdaan ni Presidente Choi ang kanyang pangalan, papasok si Yoon-ha kasama ang mga taga-usig sa silid at arestuhin siya kaagad. Magiging maayos ang lahat. Nahuli si Presidente Choi at ililipat ang mga bono sa treasury. Ang plano ay halos perpekto. Matapos muling kumpirmahin ang plano kay Yoon-ha, nagpunta si Jae-hyuk sa suite ng hotel upang makipagkita sa kanyang ama. Sinabi niya na upang maging ganap ang plano at matiyak ang kaligtasan ni Victor Zhang. Sa oras na iyon, siya rin ay arestuhin. Inaasahan ng lahat ang bukas. Sa huli, dumating ang araw ng transaksyon. Ngunit nagpadala si Lee Jong Bae ng isang mensahe ng paghingi ng tulong sa grupo ng mga manloloko. Nang mabilis na dumating ang tatlo sa itinalagang ospital, orihinal na lumabas na ito ay isang bitag na itinayo ni na Presidente Choi at Lee Jong Bae ng magkasama. Balak ni Presidente Choi na hulihin ang lahat sa isang bagsakan. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Yoon-ha na kahit na naibenta na ni Presidente Choi ang ari-arian, ang daloy ng pera ay walang anumang senyales na umalis. Sa madaling salita, nakita lamang nila ang simula ngunit walang anumang konkretong resulta. Ano ang nangyayari? Agad-agad, sinimula ng buong koponan ang isang mas detalyadong investigasyon. Ngunit ang resulta ay lubhang ikinagulat nila. Naisip ni Presidente Choi na nagtipon siya ng pera sa isang lugar. Ngunit ang may-ari ng account ay isang hindi kilalang tao na nagngangalang Simon Zhao. At ang taong nagpalit ng 200 bilyon sa beer bonds ay hindi umiiral. Sa madaling salita, hindi nagdala ng pera si Presidente Choi sa paglagda ng kontrata. Orihinal na ang signing ceremony na ito ay isang bitag lamang. Agad na tinawagan ni Yoon-ha si Jae-hyuk. Ngunit sa oras na ito, siya at si Victor Zhang ay nasa Incheon Port na. Ang lokasyon ng pagpirma na biglang hiniling ni Presidente Choi na baguhin. Magkakaharap silang nakaupo sa paligid ng isang parisukat na mesa. Bago pa man malagdaan ang kontrata, kinuha na ni Presidente Choi ang champagne. Nakaramdam ng kakaiba si Jae-hyuk, ngunit sa hindi malinaw na sitwasyon, hindi siya nangahas na kumilos ng padalos-dalos hanggang sa direktang tawagin ni Presidente Choi ang pangalan ni Jae-hyuk. Napagtanto lamang ni Jae-hyuk na alam na ni Presidente Choi ang lahat. At nang mabasag ang baso ng champagne, isang grupo ng mga armadong lalaki ang lumabas mula sa lahat ng panig. Pareho silang nahulog sa bitag ng kalaban. Ngunit hindi pa makakarating ang taga-usig sa oras. Orihinal na imposibleng labanan ang lahat ng mag-isa. Paano siya ililigtas ang kanyang sarili?
Sa kritikal na sandali, nagmaneho si Chairman Cho ng isang excavator. Ginamit niya ang malaking bucket upang protektahan si Jae-hyuk, ngunit siya mismo ay brutal na binugbog ng mga tauhan ni Presidente Choi. Sa pagkakataong ito, hindi na niya magagamit ang peking kamatayan upang makatakas. Samantala, walang magawa si Jae-hyuk kundi makinig sa malungkot na sigaw ng kanyang ama. Nang mabilis na dumating ang grupo ng taga-usig, huli na ang lahat. Sa huli ay nagpakilala ang mag-ama, ngunit ito ang huling pagkikita nila. Hindi kinaya ni Jae-hyuk ang sakit ng muling pagkawala ng kanyang ama. Orihinal na galit siyang sumugod sa harap ni Presidente Choi at tiningnan ang binatilyong kinokontrol ng galit. Kalmadong sinabi ni Presidente Choi na noong detective pa siya at si Chairman Cho ay magkasama. Pareho silang nakamit ang lahat ng gusto nila. Ngunit mula sa isang punto, ang kanyang ama ay naging hadlang sa kanya. Dahil sa pagkamuhi, kailangan niyang alisin ang kalaban. Pagkatapos magsalita, ibinato niya ang peking kamay ni Chairman Cho sa lupa. Pagkatapos, lumapit siya kay Jae-hyuk at patuloy itong inudyok sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi napigilan ni Jae-hyuk ang kanyang galit at itinulak si Presidente Choi sa lupa. Sa sandaling iyon, nabangga si Presidente Choi sa bakod na bakal sa tabi. Tiningnan ni Jae-hyuk si Presidente Choi na nakahiga ng walang galaw at nagpapanik na tumakas. Orihinal na aksidenteng nasaksihan ni Manager Kim ang eksenang ito. Mabilis na dinala si Presidente Choi sa ospital. Ngunit ang lahat ay isang bitag lamang. Hindi nasugatan si Presidente Choi. Inutusan niya si Mayor Kim na agad na sumulat ng isang artikulo. Sinasabi na sina Victor Zhang at Chairman Cho ay nagpatayan hanggang mamatay dahil sa pag-aagawan ng pera. At ang manloloko na si Jae-hyuk, dahil hindi niya alam ang katotohanan, ay inakalang gumagawa siya ng masama. Kaya, inatake niya si Presidente Choi sa gabi, sinadyang patayin at tumakas. Mabilis na nangyari ang lahat ayon sa script ni Presidente Choi. Naging balita ito at lahat ay naniwala na si Presidente Choi ay nawawalan ng maraming plasma. Nawalan ng malay, natural na hinahanap ng opisina ng taga-usig si Jae-hyuk. Orihinal na may mga kaso ng hindi natapos na pagpatay at pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Nakita rin ni Prosecutor Min ang balita. Nagsimula siyang magduda kung ang Lee Jong-bae na nakilala niya ay peke rin. Ngunit agad na tinanggihan ni Ko-in ang posibilidad na ito. Ang pag-iisip na ang kalaban ay hindi ganoon katapang. Bukod pa rito, kahit nanilinlang niya ang iba, tiyak na hindi niya malilinlang ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, nakatanggap ng utos ang Chief Prosecutor. Tinawagan niya si Manager Kim at hiniling na imbestigahan kung alam din na Secretary Min at Yun-ha ang tungkol sa pagpapanggap ni Jae-hyuk bilang si Lee Jong-bae. Kung alam nila, sila ba ay mga kasabwat? Agad na nagsimulang mag-imbestiga si Manager Kim. Orihinal na ng tanungin, mariing iginiit ni Yun-ha na maaaring nagpanggap si Jae-hyuk bilang si Lee Jong-bae upang lapitan si Presidente Choi at akitin itong mamuhunan. Ngunit ang taong nakikipagtulungan sa kanya mula simula hanggang matapos ay palaging ang totoong si Lee Jong-bae. Matapos malaman ng totoong si Lee Jong-bae ang buong pangyayari, agad niyang tinawagan ang doktor at sinabihan itong turukan siya ng isang iniksyon. Pagkatapos ay pilit siyang pumunta sa opisina ng taga-usig. Sa harap ng tanong ng Chief Prosecutor, buong pagmamalaki na sinabi ni Lee Jong-bae na siya mismo ang nagtrabaho sa opisina ng taga-usig mula simula hanggang matapos. Dahil lang magkamukha sila ni Jae-hyuk, kaya naglakas loob itong lumabas para manloko at ngayon ay pinaghihinalaan pa itong nakakapanakit ng tao. Sumumpa siyang personal na hulihin si Jae-hyuk at ibabalik ito sa hustisya. Orihinal na kasabay nito, sa wakas ay isinapubliko ni Presidente Choi ang balita na gising na siya. Dumating si Lee Jong-bae sa ospital at nakita na maayos pa rin si Presidente Choi. Sinabi niya rito na personal niyang hulihin si Jae-hyuk at pagkatapos mahuli, siya mismo ang magtatanong dito. Ngumiti lang si Presidente Choi nang may paghamak ng marinig iyon. Ginamit niya ang kaligtasan ni Yun-ha para takutin si Lee Jong-bae. Nagalit si Lee Jong-bae, ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling ito, nalaman ni Yun-ha na ang dahilan kung bakit hinahanap si Jae-hyuk ay dahil nahulog ito sa bitag ni Presidente Choi at lalong lumala ang galit niya. Hindi niya napigilan ang kanyang galit, sumugod siya sa ospital at dinala si Presidente Choi sa istasyon ng pulisya sa mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ni Chairman Cho. Orihinal na hindi lumaban si Presidente Choi, ngunit nagbabala na kung walang ebidensya, hindi niya palalampasin ang nangyari ngayon. Agad na isinuot ng mahusay na aktor na si Presidente Choi ang kanyang costume at mabilis na pumasok sa kanyang karakter, sumama kay Yun-ha sa opisina ng taga-usig. Mahigpit siyang tinanong ni Yun-ha, ngunit si Presidente Choi ay labis na maingat sa kanyang trabaho, hindi nag-iiwan ng anumang kahina-hinalang bakas na maaaring gamitin bilang ebidensya. Sa sandaling ito, inutusan ng Chief Prosecutor na agad na palayain si Presidente Choi. Kaya't natapos ang interogasyon ng walang pag-asa, ngunit hindi sumuko si Yun-ha. Sumumpa siya na balang araw ay ibabalik niya si Presidente Choi dito. Orihinal na pinanatili ni Presidente Choi ang kanyang paghamak, ngunit nang bumalik siya sa ospital, nagalit siya at sumumpa na hulihin si Jae-hyuk at ilalantad ang lihim na pakikipagtulungan ng tatlo. Sa ganoong paraan, mahuhuli ang mga hadlang na ito sa isang bagsakan. Nang sumapit ang gabi, pinuntahan ni Yun-ha si Detective Kang sa maliit na bar. Nalaman niya na matagal na niyang kilala si Chairman Cho at ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jae-hyuk hanggang ngayon ay ibinigay ni Detective Kang. Ngunit nagtataka si Yun-ha, kung alam na ni Chairman Cho na si Jae-hyuk ang kanyang anak, bakit ayaw pa rin itong lumitaw at kilalanin ang kanyang anak? Diretsahang sinabi ni Detective Kang na dahil hindi sapat ang tapang ni Chairman Cho upang harapin ang kanyang anak. Orihinal na binalak niyang iwanan ang lahat pagkatapos niyang matagumpay na makapaghiganti kay Presidente Choi at saka makikipagkita kay Jae-hyuk. Ngunit ang buhay ay hindi ayon sa plano at ang mga pangyayari ay palaging nangyayari sa isang iglap. Wala na siyang pagkakataong makabawi sa kanyang anak at ang taong sanhi ng lahat ng trahedyang ito. Si Presidente Choi ay nagtatagumpay sa ngayon dahil sa wakas ay nawala na si Chairman Cho. Mula ngayon, walang sinuman ang makakaalam sa nangyari 20 taon na ang nakakaraan, ngunit ang plano ng tao ay hindi katumbas ng plano ng langit. Hindi niya alam na sinabi na niya kay Jong-bae ang katotohanan 20 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling ito, hinanap ni Jong-bae si Lee Jong-bae at tinanong kung alam ba nito kung sino ang kanyang mga magulang. Siyempre, hindi alam ni Lee Jong-bae.
Binigyan siya ni Jong Bae ng isang larawan. Sa larawan ay si Lee Jong Bae noong bata pa kasama ang kanyang ina, at sa tabi nila ay ang batang si Presidente Choi. Orihinal na hindi naiintindihan ni Lee Jong Bae ang kahulugan ng larawan. Sinabi ni Jong Bae na ang lalaking iyon ay ang kanyang ama. Hindi makapaniwala si Lee Jong Bae, ngunit tiningnan ang seryosong mukha ng kalaban. Sa wakas ay naintindihan niya na ang lahat ay totoo. Si Presidente Choi ang taong nag-iwan sa kanya at sa kanyang ina nang magkasakit ng malubha ang kanyang ina, at pagkatapos ay pinakasalan ang anak na babae ng isang makapangyarihang pamilya. Iyon ang ama na kinamuhian niya sa loob ng maraming taon. Nawala ng diwa si Lee Jong Bae, hawak ang larawan at umalis. Siya ay magiging isang ticking time bomb sa tabi ni Presidente Choi. Sinabi ni Lee Jong Bae ang kwentong ito sa kanyang tapat na alalay, at nagpa siya na mula sa sandaling ito ay itatago niya ang kanyang mga damdamin, magpapanggap, magtatrabaho ng masigasig, at magpapasalamat kay Presidente Choi. Hanggang sa tuluyang mawala ang kalaban, lumalala ang kalusugan ni Lee Jong Bae. Para matalo si Presidente Choi bago siya tuluyang mawala, pinuntahan niya si Secretary Min at sinabi rito na kailangan niyang mabilis na hulihin si Jae-hyuk at hatulan ito. Kung hindi siya, si Eun-ha at si Lee Jong Bae mismo ay ituturing na kasabwat ni Jae-hyuk. Sa sandaling ito, nakita ni Jae-hyuk ang balita na buhay pa si Presidente Choi. Naintindihan niya na ang lahat ay isang bitag lamang na inilatag ng kalaban. Ginamit niya ang isang panlilinlang upang iligaw ang mga tauhan ni Presidente Choi at matagumpay na nakilala si Eun-ha. Sinabi niya rito na kung pinaghihinalaan na siya ni Presidente Choi nang hindi natapos na pagpatay, mas mabuting gawing totoo ang krimeng ito. Orihinal na syempre, mariing tinutulan ni Eun-ha, ngunit sinabi ni Jae-hyuk na siya ang magpapasya sa mga patakaran. Matapos makipaghiwalay kay Eun-ha, pinuntahan ni Jae-hyuk ang grupo ng mga manloloko at naghanda na muling planuhin ang kanilang mga galaw. Paki-subscribe sa channel para suportahan ang channel ni Presidente Choi at paki-subscribe sa channel ni Presidente Choi para suportahan ang channel ni Presidente Choi. Paki-subscribe sa channel para suportahan ang channel ni Presidente Choi 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 para suportahan ang channel ni Presidente Choi. Orihinal na inutusan ni Presidente Choi na hanapin ang nasa likod nito, ngunit agad na tumawag si Jong Bae. Sinabing kung gusto niyang mabawi ang pera, ibigay niya ang ledger. Nagtakda si Jong Bae ng pulong kay Presidente Choi pagkaraan ng isang oras sa lumang mansyon 20 taon na ang nakalipas. Wala nang magawa si Presidente Choi kundi pumunta sa pinagkasunduan. Ngunit nang dumating siya sa mansyon, nalaman niyang hindi si Jong Bae ang nakipagkita sa kanya, kundi si Jae-hyuk, ang taong matagal na niyang hinahanap. At nang magkita ang magkaaway, nagdilim ang kanilang paningin, hindi pa nagtatagal, nag-away na silang dalawa, at sa lalong madaling panahon, nang ibabaw si Jae-hyuk. Orihinal, ngunit kahit na, naniniwala pa rin si Presidente Choi na hindi mangangahas ang kalaban na saktan siya ng totoo, hanggang sa ginamit ni Jae-hyuk ang kanyang leg sa parehong paraan na ginawa ni Presidente Choi sa kanyang ama. Nang makita na talagang gusto siyang patayin ni Jae-hyuk, wala nang nagawa si Presidente Choi kundi humingi ng tawad. Ngunit sa sandaling ito, nilamon na ng galit ang katinuan ni Jae-hyuk. Sa kritikal na sandali, pinangunahan ni Eun-ha ang kanyang mga tauhan na pumasok at nagtulungan ang lahat upang hilahin si Jae-hyuk palayo. Si Presidente Choi, na maswerteng nakaligtas sa kamatayan at nakahiga sa sahig, ay tumawa ng baliw. Alam niya na sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi makakatakas si Jae-hyuk. Matapos dalhin si Jae-hyuk sa opisina ng taga-usig, naalala ni Eun-ha ang sinabi nito sa kanya, at hinayaan niyang arestuhin siya ni Eun-ha sa kasong hindi natapos na pagpatay. Orihinal na ang lahat ay bahagi ng plano ni Jae-hyuk. Ang layunin ay alisin ang lahat ng pagdududa kina Eun-ha at Lee Jong Bae, dahil tanging kapag patuloy silang nagtatrabaho sa opisina ng taga-usig ay mahuhuli si Presidente Choi. Opisyal na nagsimula ang interogasyon, nagpanggap si Lee Jong Bae na hindi pa niya nakilala si Jae-hyuk. Ang dalawa ay nagtulungan upang alisin ang lahat ng koneksyon kina Secretary Min, Eun-ha at Lee Jong Bae mismo. Nang tanungin tungkol sa mga bagay na may kaugnayan kay Presidente Choi, nagpanggap si Lee Jong Bae na galit siya kay Jae-hyuk, sinamantala ang pagkakataon upang paalisin si Ko-in. At sabay na patayin ang kamera at i-lock ang pinto ng interogasyon mula sa loob. Orihinal na pagkatapos, seryosong sinabi ni Lee Jong Bae kay Jae-hyuk na kung isa lang sa kanila ang mabubuhay, dapat ay si Lee Jong Bae yun. Sinabi niya kay Jae-hyuk na isa na siyang kriminal na hindi nakatapos ng pagpatay at kailangan niyang makulong ng isa tandang bawas 2 taon. Wala siyang pag-asang manalo sa larong ito kay Presidente Choi, kaya gusto ni Lee Jong Bae na siya ang pumalit kay Jae-hyuk dahil malubhang nasira ang kanyang puso matapos ang aksidente. Hindi niya alam kung gaano pa siya katagal mabubuhay, kaya umaasa siyang mabubuhay si Jae-hyuk para sa kanya. Siyempre, hindi sumang-ayon si Jae-hyuk, ngunit si Lee Jong Bae ay kakatuwang determinado. Sa sandaling ito, tumakbo si Eun-ha at tinanong kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa ng palihim. Sa sandaling ito, sabay silang nanahimik. Sa huli, ipinag-utos ni Junsu ang pagkulong kay Jo Chan at inihanda ang akusasyon. Nang malaman ni Tae-woong na nahuli si Jo Chan at haharap sa sentensyang hindi bababa sa isa tandang bawas 2 taon at hanggang isa 0 taon, idineklara niya na sa anumang paraan, hindi maaaring mabuhay si Jo Chan. Ngunit sa kasalukuyan, mayroon pang mas mahalagang bagay na dapat ayusin. Alam na ni Do Chan at ng mga piskal ang tungkol sa 200 bilyong won, kaya kailangan niyang mabilis na linisin ang pera na ito. Pinatawag ni Tae-woong ang grupo ng mga abogado. Iminungkahi ng mga abogado na mabilis na linisin ang pera sa loob ng bansa at pagkatapos ay bawiin ito. Ngunit upang mailipat ang pera mula sa mga account sa ibang bansa, kailangan ng isang makatuwirang dahilan. Iminungkahi ng mga abogado na magtatag ng isang kumpanya ng kalakalan na magbebenta ng mga mamahaling sasakyan at mga antik mula sa ibang bansa. Ngunit para maisakatuparan ito, kailangan ng isang internasyonal na abogado mula sa ibang bansa. Nakita ni Tae-woong na posible ang planong ito, ngunit hindi na kailangan pang magtayo ng bagong kumpanya. Mayroon na siyang kumpanya, kaya naaprubahan ang plano. Nagpunta si Tae-woong sa kumpanya ng kalakalan ni Song Do at ipinagkatiwala sa kanyang anak ang responsibilidad sa pagbili at pagbebenta ng mga mamahaling sasakyan at mga antik.
Samantala, si Du Chan ay namumuhay ng medyo komportable sa pansamantalang detention center. Sa simula, hinamak siya ng mga kasama niyang nakakulong. Ngunit si Du Chan, sa kanyang malalim na kaalaman sa batas at malikhaing pag-iisip, ay nakatulong sa kanila na makaisip ng mga paraan para mabawasan ang kanilang sentensya sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Agad na kinilala si Du Chan ng kanyang mga kasama sa selda bilang kanilang pinuno. Sa loob ng maikling panahon, binisita si Du Chan sa detention center ng kanyang mga kasamahan sa grupo ng Pandaraya. Agad na naintindihan ni Du Chan na naghahanda ang kabilang panig na maglaundering ng pera. Para magawa ito, siguradong kailangan ng isang kumpanya ng kalakalan at isang mahusay na internasyonal na abogado. Batay sa impormasyong ito, sinimula ni Du Chan ang isang bagong plano. Ang operasyong ito ay tinatawag na malakihang paglilipat. Upang maging kapansin-pansin sa karamihan, bukod sa pagkakaroon ng mahusay na kakayahan, minsan ay kailangan din ng kaunting pagkakaiba. Una, nagpanggap si Yon Tae bilang isang abogado sa isang law firm na dating kinausap ni Manager Kim. Kailangan nilang samantalahin ang oras ng tanghalian para ayusin ang tanggapan ng abogado ng maayos. Pagkatapos, kumilos si Eun Jae, nag-iisip ng paraan para mahuli ang tunay na abogado ng 30 minuto mula sa itinakdang oras ni Manager Kim. Kasabay nito, kailangan ni Yon Tae na makipag-ayos kay Manager Kim, sinisikap na itaas ang bayad sa paghawak ng 20%. Kung sa pagbalik ng tunay na abogado, nakikipag-ugnayan pa rin si Yon Tae kay Manager Kim, patuloy na haharangin ni Bong Jo ang abogado. Naging maayos ang lahat. Matagumpay na nakuha ni Yon Tae ang tiwala ni Manager Kim. Sinabi niyang pag-iisipan niya ito at makikipag-ugnayan sa kanya sa ibang pagkakataon. Kasabay nito, dumating din si Hasha sa detention center para makipagkita kay Jo Chan. Sinabi ni Jo Chan sa kanya na bago mamatay, ipinaalam sa kanya ni Mo Cheon ang tunay na pagkakakilanlan ni Simon Su bilang si Sung Doo. Nang marinig ang pangalang ito, nagulat si Haja. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang inilipat ni Tae-woong ang malaking halaga ng pera kay Sung Doo. Sumagot si Du Chan na dahil si Sung Doo ay anak ni Tae-woong. Sa huli, ang anak na minsan ay malupit na inabandona ay magiging kahinaan niya. Sinabi ni Du Chan kay Haja na gamitin ang dahilan na may ari-arian si Sung Doo na nagkakahalaga ng 200 bilyong won sa ibang bansa upang arestuhin siya. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng internal na kaguluhan kapag nalaman nilang mayroon silang account sa ibang bansa. Lubos na nagulat si Sung Doo. Idinagdag ni Haja na ang account na ito sa ibang bansa ay naglalaman ng hanggang 200 bilyong won. Kasabay nito, nalaman ni Tae-woong na ipinatawag ng prosekusyon si Sung Doo. Sinabi niya kay Manager Kim na makipag-ugnayan agad sa Chief Prosecutor ng opisina ng taga-usig at pagkatapos ay sunduin si Sung Doo. Matapos makipagkita kay Sung Doo, tinanong ni Manager Kim kung bakit siya ipinatawag. Sinabi ni Sung Doo na hindi rin niya alam ang sitwasyon. Sinabi lang ng taga-usig na nagbukas siya ng account sa ibang bansa sa ilalim ng pangalang Simon Zhou at mayroong 200 bilyong won doon. Nang marinig ang halagang 200 bilyong won, agad na naintindihan ni Manager Kim. Nagsimula siyang manahimik. Matapos sanduin si Sung Doo, tinanong ni Tae-woong ang progreso ng money laundering. Sinabi ni Manager Kim na nakakilala na siya ng maraming internasyonal na abogado. Isa sa kanila ay may mas mataas na kakayahan, ngunit humihingi ng napakataas na bayad. Nang marinig iyon, sinabi ni Tae-woong na hindi mahalaga ang maliit na halaga ng pera na iyon. Ang pinakamahalaga ay ang maproseso ang malaking halaga. Pagkatapos matanggap ang utos, agad na tinawagan ni Manager Kim ang abogadong ginagampanan ni Yon Tae. Sa wakas, umabot na rin ang lahat sa puntong ito. Dumating si Junsu sa art gallery ni Tae-woong at ipinaalam sa kabilang panig. Si Tae-woong mismo ang nag-utos kay Manager Kim na isagawa ang aksidente sa sasakyan na kanyang sinapit. Bukod pa rito, iniulat din ni Tae-woong ang planong ito kay Yongpyo. Nagkataon na ang pag-uusap na iyon ay nai-record ng recording device na in-on ni Yongpyo. Ngayon, hawak ni Du Chan ang recording na maaaring magpadala kay Tae-woong sa kulungan. Sinabi ni Junsu na hindi pa niya alam. Sa huli, saan nakaimbak ang audio file na iyon, malamang na hindi ito nadala sa detention center. Nang malaman ito, agad na nakipagkita si Tae-woong kay Yongpyo at nagtanong tungkol dito. Sa sandaling ito, nakipag-ugnayan na si Yongpyo kay Junsu, kaya inamin niyang ibinigay niya ang recording kay Du Chan. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa, sinabi ni Yongpyo na para ibagsak si Tae-woong, makikipagtulungan siya kina Junsu o Du Chan. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Tae-woong ang kanyang galit. Sinabi niya kay Yongpyo na huwag siyang sisihin kung hindi siya magiging maawain. Kasabay nito, muling ipinatawag ni Junsu si Du Chan at ipinaalam sa kanya ang kanyang plano. Lumabas na walang recording si Du Chan na nagpapatunay ng kasalanan ni Tae-woong. Lahat ay pain lamang na kanyang inilatag, ang layunin ay tulungan si Du Chan na makatakas sa bilangguan. Sinabi ni Junsu kay Du Chan na basta't ilipat siya sa isang ospital sa labas ng detention center para sa paggamot, maaari siyang makatakas habang inililipat. Tiyak na makakarating kay Tae-woong ang balitang ito at magpapadala siya ng mga tao upang tugisin. Sa huli, mahuhuli si Du Chan ng mga tauhan ni Tae-woong at madaling malilipol. Ngunit ang aalisin sa huling sandali ay hindi ang tunay na Du Chan, kundi si Junsu na nagpalit ng pagkakakilanlan upang magsakripisyo para sa kanya sa ambulansya. Lumalabas na ang pangunahing punto ng plano ni Junsu ay hindi upang tulungan si Du Chan na makatakas sa bilangguan, kundi upang tuluyan nilang magpalitan ng papel. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Du Chan at naganap ang plano ng maayos. Dinala siya sa ospital sa labas ng detention center para sa paggamot at matagumpay siyang nakatakas habang nasa biyahe. Nadaya rin si Tae-woong at inutusan niya si Manager Kim na patayin si Du Chan sa anumang paraan. Malapit na bang mawala si Junsu? Salamat na lamang at sa oras ng panganib, dumating si Yon Tae kasama ang kanyang mga tauhan, iniligtas si Junsu na nagpapanggap bilang si Du Chan at dinala siya sa ospital. Ito ang plano ni Du Chan, alam niyang ang isang matigas ang ulo, tulad ni Junsu ay patuloy na magpapatupad ng plano na kanyang binalangkas, kaya nagpanggap siyang sumasang-ayon upang mapababa ang pagbabantay ni Junsu. Sinabi ni Du Chan kay Yon Tae na sundan ang ambulansyang nagdadala kay Junsu, kaya't nailigtas siya sa tamang oras. Si Manager Kim na pinatakas si Du Chan ay labis na pinagalitan ni Tae-woong. Sa pag-alala sa mga nangyari sa nakaraan, pakiramdam niya ay ginagamit lang siya, kaya naisip niyang magtaksil.
Ang video na dating ipinapahabol ni Tae-woong sa kanya ay ang kanyang alas. Kasabay nito, muling nagpanggap si Do-chan bilang si Junsu at pumunta sa opisina ng taga-usik. Ngunit sa pagkakataong ito, tanging si Manager Kim na kasama sa operasyon ang nakakaalam ng katotohanan. Dahil sa pag-aalala kay Do-chan, tinanong ni Haja si Junsu kung may balita ba siya tungkol dito. Nang marinig ito, kaswal na tinanong ni Do-chan kung totoo ba ang kanyang pag-aalala. Walang gaanong iniisip, tapat na sinabi ni Haja na nakikita niya na napakahirap ng buhay ni Do-chan at medyo nasasaktan siya. Matapos mag-usap ang dalawa, isang anonymous na email ng sumbong ang ipinadala sa mailbox ni Junsu. Ang nilalaman ng email na ito ay ang video ni Manager Kim na umaatake kay Do-chan. Matapos matanggap ang anonymous na video ng sumbong, agad na pumunta sina Haja at Do-chan sa art gallery ni Tae-woong at inaresto si Manager Kim sa hinala ng espesyal na karahasan. Tumingin si Manager Kim kay Tae-woong, umaasa na tutulungan siya ni Tae-woong na makatakas. Ngunit hindi inaasahan, ibinigay ng kabilang panig ang lahat ng responsibilidad sa kanya at tinanggihan ang lahat. Matapos arestuhin si Manager Kim, labis na nagalit si Tae-woong. Ngayon lang niya naintindihan na hindi pala tumakas si Do-chan, kundi nang bitag lang para mahuli si Manager Kim. Agad siyang tumawag sa administrative department, inutusan na sirain ang lahat ng file ni Manager Kim at sinabihan ang security department na burahin ang lahat ng video ng pagpasok at paglabas ng art gallery mula sa kamera sa loob ng isang buwan. Sa sandaling ito, ini-interview ni Haja si Manager Kim. Gusto niyang aminin nito na ang lahat ng nakaraang krimen ay inutusan ni Tae-woong. Ngunit marahil ay dahil sa takot kay Tae-woong o umaasa pa rin na ililigtas siya ni Tae-woong. Kahit anong tanong ni Haja, ayaw pa ring magsalita ni Manager Kim. Dahil dito, labis na nalilito sina Haja at Do-chan. Nagpa siya silang ayusin muli ang mga kaso na may kaugnayan kay Tae-woong, umaasa na makakahanap sila ng anumang pahiwatig. Matapos ang talakayan, nagpa siya ang dalawa na gamitin ang kasong pinakamadaling makakuha ng ebidensya bilang kanilang panimulang punto. Nagsimula silang mag-imbestiga paurong bago umalis sa opisina ng taga-usik. Nakilala ni Do-chan si Chief Go, naaalala niya ang dahilan kung bakit nakilahok din ang kabilang panig. Lumalabas na tinawag ni Do-chan si Chief Go sa detention center at ipinaalam din sa kanya na balak ni Junsu na palitan siya. Umaasa siyang tutulungan sila ni Chief Go na matapos ang plano na kanyang binalangkas. Sa ganoong paraan, magiging ligtas ang lahat. Pagkatapos pag-isipan, nakita ni Chief Go na tama ang ginawa ni Do-chan, kaya pumayag siyang tulungan siya. Dahil dito, alam din ni Chief Go ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit sinabi ni Chief Go na siya ay napakabobo. Ang alam lang niya ay ang taong nasa harap niya ay ang tunay na taga-usig na si Junsu. Pagkatapos magsalita, nagtawanan ang dalawa, hindi na kailangan pang magsalita ng anuman. Pagkatapos magpaalam kay Chief Go, bumalik si Do-chan sa lihim na base, tinanong siya ng grupo ng mga manloloko. Sinabi na ba ni Manager Kim ang lahat? Sinabi ni Do-chan na hindi pa, ngunit hindi na kailangan pang mag-alala, hayaan na lang si Haja ang bahala rito. May iba pa silang misyon, at iyon ay hanapin si Sungdoo at arestuhin siya. Sinadya silang takutin at agad na humingi ng tawad si Sungdoo. Ngunit sa totoo lang, kahit hindi nila ginawa iyon, pusang loob pa rin si Sungdoo na lalapit sa kanila. Ito ay dahil nagpa siya na siyang pabagsakin si Tae-woong para magbayad sa kanyang yumaong ina. Kasabay nito, lihim na nakipagpulong si Tae-woong kay Chief Prosecutor Ki Won-hee. Sinabi niya na matagumpay na nakatakas si Do-chan sa tulong ni Junsu at Haja. Kailangang utusan ng Chief Prosecutor ang isang lihim na investigasyon laban sa kanila. Baka may ebidensya na nagpapakita na sila ang nasa likod ng kaso ng pagpapanggap bilang taga-usik. Kung totoo ang investigasyon, ano ang gagawin? Sinabi ni Tae-woong na kung totoo ang lahat ng konektado sa dalawang iyon, kailangan lang silang akusahan ng pagiging kasabwat at makakatakas siya ng madali. Pagkatapos magpaalam kay Tae-woong, agad na inutusan ni Ki Won-hee ang inspektorat na imbestigahan. Mabilis na nagsimula ang investigasyon at muling tinanong ni Haja si Manager Kim. Ngunit sa harap ng malinaw na ebidensya, nanatili pa ring tahimik si Manager Kim. Kasabay nito, tinawag ni Tae-woong si Sungdoo, sinabihan siyang makipagkita kay Manager Kim at sabihing manahimik. Sa ganoong paraan, makakapamuhay ng payapa ang kanyang ina. Nahuli si Manager Kim, kaya natural lang na magiging bakante ang posisyong iyon. Palaging maganda ang ipinapakita ni Sungdoo kamakailan, kaya naging madali siyang kapalit na kandidato. Nagpakita ng pasasalamat si Sungdoo, ngunit pagtalikod niya, agad siyang tumigil sa pagngiti. Ipinaalam niya ang balitang ito kay Do-chan at pagkatapos ay pumunta sa detention center upang makipagkita kay Manager Kim ayon sa tagubilin. Nagplano si Sungdoo na ihatid ang mensahe ni Tae-woong. Ngunit hindi inaasahan, naunahan siya ni Manager Kim, tinanong kung ano ang relasyon niya kay Tae-woong. Sila ba ay mag-ama tulad ng kanyang hinala? Hindi itinanggi ni Sungdoo ito at sinabi pa nga ang lahat ng kanyang nalalaman. Inanyayahan din niya si Manager Kim na maghiganti kasama niya. Nang matagumpay na nahikayat ni Sungdoo si Manager Kim, sabik na naghihintay din ang grupo ng mga manloloko na mahulog si Tae-woong sa kanilang patibong. Sa wakas ay nagring ang telepono ni Tae-woong. Nag-schedule siya ng pulong kay Yuon Tae sa art gallery at sinabi sa kanya na ilahad ang proseso ng money laundering. Kinabukasan, dumating si Yuon Tae sa tamang oras at ipinaliwanag ng detalyado ang plano na kanilang inihanda para kay Tae-woong. Ang pinakamahalagang bahagi ng plano ay ang pagdadala ni Sungdoo ng 200 bilyong won na natanggap niya sa kasino. Sa ganoong paraan, maiiwasan na masubaybayan ang pinagmulan ng pera. Ngunit marahil ay kailangan ng isang truck upang maihatid ang 200 bilyong won na pera. Matapos marinig ang sinabi ni Yuon Tae, nag-isip ng malalim si Tae-woong. Walang magawa si Director Do sa opisina ng taga-usik. Sinasadya niyang guluhin si Haja, sinasabi sa kanya na ibalik ang kwintas na ninakaw niya sa may-ari nito. Nang marinig ito, nawala ng salita si Haja. Nagreklamo siya kay Sungdoo na kahit papaano ay nakatatanda pa rin si Director Do, bakit niya patuloy na nakikialam sa kwintas ng ibang tao. Hindi alam ni Do-chan ang nakatagong kwento sa likod ng kwintas kaya hindi niya pinansin. Ang kailangan lang ay ibalik ang kwintas sa may-ari at bibigyan kanya ng bago. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Haja na ang taong nasa harap niya ay hindi si Junsu kundi ang manloloko na si Do-chan. Labis siyang nagalit at agad na nagtanong. Walang nagawa si Do-chan kundi sabihin ang lahat at dalhin siya sa ospital kung saan ginagamot si Junsu.
Sa oras na ito, napakahina na ni Junsu at kailangan niya ng agarang pagpapalit ng puso para magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Pagkalabas ng ospital, sinabi ni Haja kay Duchan na marahil ay iniisip ni Junsu na kahit na mag-opera, napakababa pa rin ang posibilidad na mabuhay, kaya't umaasa siyang mabubuhay ng maayos si Duchan para sa kanya. Ngunit kailanman ay hindi tatanggapin ni Duchan ang ganoong uri ng kapalit na senaryo. Umaasa ang dalawa na magiging matagumpay ang operasyon ni Junsu. Agad na nilapitan ng mga taga-imbestiga si Chief Go at tinanong siya tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Junsu. Ngunit pinatunayan ni Chief Go na palagi siyang nakikipagtulungan sa tunay na Junsu. Pagkatapos ng investigasyon, agad na ipinaalam ni Chief Go kay Duchan na tila kailangan nilang bilisan ang paghahanap ng bagong direksyon para sa investigasyon. Nakilala ni Duchan si Jungpyu at nalaman din niya ang tungkol sa teleponong ginamit ni Tae-woong mula sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos magpasalamat, agad na ipinaalam ni Duchan kay Haja at sinabi rin na agad niyang imbestigahan ito. Hindi inaasahan sa sandaling ito na aksidente si Haja. Nang malaman ito ni Duchan, agad siyang pumunta sa ospital at mabilis ding dumating ang grupo ni Chief Go. Nagdadala ng bagong balita, ang truck na bumangga kay Haja ay minamaneho ng isang lasing na walang tirahan. Agad na naintindihan ni Duchan na si Tae-woong ang may kagagawa nito. Labis siyang nagalit, gusto niyang sumugod sa art gallery para kumprontahin siya. Nakita ni na Manager Kim at Chief Go ang nangyari at agad siyang pinigilan. Pinayuhan nilang huwag padalos-dalos si Duchan dahil kung susugod siya kay Tae-woong ngayon ay mahuhulog lamang siya sa bitag ng kalaban. Marami pa silang hindi natapos at hindi na sila maaaring magkamali pa sa oras na ito. Matapos kumalma, muling nag-isip si Duchan at inutusan si Chief Go na imbestigahan. Sa panahon na gumawa ng krimen si Tae-woong, sino ang kinontak ni Manager Kim sa telepono? Pagkatapos ay sinabihan si Manager Kim na suriin ang forensic report upang tingnan kung may anumang kahina-hinalang puntos o butas. Ang lahat ng investigasyon ay isinasagawa ng madalian. Kasabay nito, sa wakas ay unti-unting nagkamalay si Haja. Buti na lang at hindi siya malubhang nasugatan sa aksidenteng ito at gumaling siya sa pamamagitan lamang ng pahinga. Nang matanggap ni Duchan ang balita, agad siyang pumunta sa ospital upang bisitahin si Haja. Ngunit iniisip lamang ni Haja ang tungkol kay Tae-woong at lumipat pa siya ng lugar ng pagproseso ng kaso sa ospital. Pagkatapos gumaling sa kanyang mga sugat, bumalik si Haja sa tanggapan ng taga-usig. Sa oras na ito, nakuha na rin ni Chief Go ang kasaysayan ng tawag ni Manager Kim. Nang matuklasan ang pagkamatay ni Director Huang, malapit din siya doon. Agad na muling ipinatawag si Manager Kim at ipinakita ang mapagpasyang ebidensya. Nang makita nilang nagsisimula ng mag-alinlangan ang kalaban, patuloy silang nagpilit. Ipinaalam ni Duchan kay Manager Kim na ang bahay na ibinigay sa kanya ay isang donasyon. Ang pagmamay-ari ay nailipat na at matagal nang nasa kamay ni Tae-woong. Sa katunayan, ang kanyang ina ay parang hostage lamang, pansamantalang naninirahan doon. Tinanong nila si Manager Kim kung karapat-dapat ba ang pananahimik para sa isang taong tulad niya. Mayroon akong mapagpasyang ebidensya. Sa huli, nanalo sina Haja at Duchan sa psikolohikal na laban na ito. Sinabi ni Manager Kim na kung dadalhin nila ang kanyang ina sa isang ligtas na lugar, ibibigay niya ang mahalagang ebidensyang ito. Agad na pumayag ang dalawa at pagkatapos magsalita. Biglang nagring ang telepono ni Duchan, lumabas na matagumpay ng naging legal ni Sungdoo ang 200 bilyong won. Dinala na rin ni Tae-woong ang kanyang mga tauhan sa bodega at sinimulan na ang paglilipat ng pera. Lahat ng ito ay minomonitor ng grupo ng mga manloloko. Agad na nakipagkita ang dalawa kay Minister Yang, dala ang search warrant at naghanda para kumilos. Kasabay nito, sa pamamagitan ng isang serya ng mga hakbang sa investigasyon, pinaghihinalaan ng monitoring department na nakipagtulungan sina Junsu at Haja sa tunay na Duchan, ngunit wala silang konkretong ebidensya. Habang nag-aalangan pa rin sila kung kikilos, natanggap na ng ministro ng monitoring department ang utos na arestuhin agad ang dalawa. Isang grupo ng mga tao ang padalos-dalos na pumasok sa opisina ng taga-usig at nagkataong nakita sina Duchan at Haja na naghahanda ng umalis. Nagkaroon ng alitan ang dalawang panig. Sa sandaling ito, lumabas si Ministro Yang at kusang loob na inako ang lahat ng responsibilidad upang sina Duchan at Haja ay makakilos agad. Hindi nag-atubili ang grupo at agad na pumunta sa art gallery. Akala ni Duchan at Haja ay inililipat ni Tae-woong ang 200 bilyong won na pera, kaya dinala nila ang warrant of arrest para palibutan ito. Ngunit hindi nila inaasahan, naglilipat pala si Tae-woong ng puting repolyo, kaya nadaya ang dalawa at kinailangan nilang umatras. Ngunit sa huli, saan napunta ang 200 bilyong won na pera? Lumabas na inasahan na ito ni Tae-woong. Masyadong malaki ang 200 bilyong won na target at mahirap ding ilipat, kaya pinalitan niya ito ng 200 bilyong won na anonymous na bond. Tinamaan din ito ni Duchan at Haja, ngunit hindi nila maaaring kumpiskahin ang mga anonymous na bono para imbestigahan, maliban kung ilalantad nila mismo si Tae-woong. Ngunit paano nga ba gagawin ito? Muling kumilos ang grupo ng mga manloloko. Una sa lahat, inireklamo ni Eunji ang art gallery sa Financial Supervisory Service dahil sa hinalang pandaraya sa siguro na naghulog ng bomba sa sensitibong bahagi ni Tae-woong. Susunod, si Inta ay ang bahala sa pagpapakalat ng chismis na sinasabing susuriin ng isang espesyal na ahensya ang Ka-Savings Bank ng walang abiso. Sinamantala ang pagkakataon para ilipat ang Namsan Club. Sa wakas, ibinalita ni Bongdo na minomonitor ng Financial Supervisory Service ang pagbabago sa merkado ng bono, na nagparamdam kay Tae-woong na marahil ay hindi niya kayang iproseso ang mga bono sa loob ng bansa. Kailangan nilang humanap ng ibang paraan para mag-imbak ng ari-arian. Inatake ng grupo si Tae-woong mula sa iba't ibang direksyon, naging maayos ang lahat. Hindi lamang nagsara ng walang katiyakan ang art gallery, kundi ang Namsan Club ay inalis din sa pagkapangulo ng kanyang amo. Dahil dito ay labis na nagalit si Tae-woong, ngunit may mas mahalagang bagay na kailangan niyang ayusin ngayon. Ang chismis na ikinalat ni Bongdo ay labis na nagpabalisa sa kanya, kaya't umaasa siyang tutulungan siya ni Yontae na palitan ang lahat ng bono ng sabay-sabay. Nagkataon na sa kanyang pagkagising ay nakita niya ang ilaw. Agad na ipinakilala ni Yontae kay Tae-woong. Sinabi na maaari niyang palitan ang mga bono ng 160 at 60 bilyong won na diamond.
Masayang sumang-ayon si Taiwong, mabilis na nakipag-ugnayan si Yuon Tae sa may-ari ng diamond, upang dalhin ni Taiwong ang eksperto sa pagtatasa ng diamond upang makipagkita. Matapos kumpirmahin na ito ay isang tunay na diamond, naglabas si Taiwong ng 160 bilyong won na bono, naghahanda para sa transaksyon. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ng may-ari ng diamond, hindi 160 bilyong won, kundi 200 bilyong won. Ganoon ang presyo ng diamond sa merkado, nagbabago araw-araw. Nag-atubili ng kaunti si Taiwong, senyasan ng may-ari ng diamond ang bodyguard na isara ang maleta at dalhin ito. Sumuko si Taiwong, masayang umupo ang may-ari ng diamond, senyasan ang bodyguard sa tabi niya na ibalik ang maleta na naglalaman ng diamond sa mesa. Ngunit nang makita ang direksyon ng paglalagay ng maleta, agad na lumaki ang mata ni Yuon Tae. Ano ito? Lumabas na ang transaksyon ng diamond, sa pagkakataong ito ay isang bitag din na inilatag ni Duchan. Ang susi ay ang dobleng mukha na maleta na ito. Kapag inilagay ang maleta na nakataas, lilitaw ang tunay na diamond. Kung nakababa naman, lalabas ang eksaktong kopya ng diamond. Nang suriin ni Taiwong ang diamond, nakita niyang tunay ito. Ngunit kapag natapos na ang transaksyon, ang peke ang hawak niya. Ngunit nagpabaya ang bodyguard at baliktad na nailagay ang maleta. Ngayon, ang nasa harap pa rin ni Taiwong ay ang tunay na diamond. Ano pa ang silbi nito? Sa mahalagang sandali, kailangan pa rin kumilos ni Yuon Tae. Masining niyang sinipa ang maleta at nahulog ito sa sahig. Pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon para itama ng bodyguard ang tamang posisyon. Matagumpay ang dramatikong transaksyon ng diamond. Nakuha rin nila ang ari-arian ni Taiwong. Sa ganitong kagalakan, dapat may kasamang magdiwang. Sinabi ni Duchan kay Bongdu na magpanggap na walang tirahan. Sa istasyon ng pulisya, sinabi niyang nakapulot siya ng mamahaling diamond sa parke. Agad itong naiulat. Kaya, agad na inanyayahan ni Taiwong ang isang eksperto para suriin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos ng pagtatasa, sinabi ng eksperto na peke ito. Nagalit si Taiwong at dinurog ang diamond. Ang taong gumawa ng gulo sa imbakan ng Incheon ay inaresto ng pulisya at dinala sa opisina ng taga-usig. Pagkatapos tanungin ni Haja, isiniwalat nila ang pagpatay ni Taiwong. Agad na kinuha ni Haja at Duchan ang warrant of arrest at pumunta sa art gallery para arestuhin ang tao. Lumabas na para mawala ang mga ebidensya, ipinag-utos ni Taiwong nasaktan si Manager Kim sa kalagitnaan ng gabi na nagresulta sa kanyang pagkakakoma. Ngunit gaano man niya ito pinagplanuhan, hindi niya inaasahan na nakahanap si Haja ng ibang saksi. Sa harap ng matibay na ebidensya, hindi pa rin natatakot si Taiwong. Dahil iniisip niya na ito ay investigasyon lamang ng mga manluloko. Ano ang nakakatakot doon? Tama nga, hindi nagtagal, pumasok na ang Chief Prosecutor at si Dizo. Iminungkahi ng Chief Prosecutor na sumailalim sa blood test si Prosecutor Jonsu upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Nang makita ang pagpapahirap ng Chief Prosecutor, labis na kinabahan sina Minister Yang at Haja. Ngunit kalmadong sinabi ni Jonsu na nasa harapan nila, walang problema. Buong kumpiyansa na dinala ng Chief Prosecutor at ni Dizo si Jonsu para sa blood test. Ngunit ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Ipinakita ng ulat na tumugma ang sample ng dugo sa sample ni Jonsu ng 79.9%. Ibig sabihin, ang taong nasa harap nila ay ang tunay na taga-usig na si Jonsu. Ang resultang ito ay ikinagulat ni Haja at Minister Yang. Kailan nagising si Jonsu at kailan niya ipinagpalit ang kanyang pagkakakilanlan kay Duchan? Sa oras na ito, wala pa ring alam si Taiwong. Nang makita niyang mag-isa lang si Haja, lalo siyang naniwala na nabunyag na ang pagkakakilanlan ni Duchan. Nang tatawagan na sana niya ang abogado upang bumalik sa art gallery, itinulak ni Jonsu ang pinto at pumasok. Itinulak din ni Haja ang resulta ng blood test sa harap ni Taiwong. Gumuho ang lahat ng kanyang plano at dinala siya sa detention center. Nang bumisita si Sungdoo, inamin ni Taiwong na siya nga ang ama ni Sungdoo. Marahil ay balak niyang gumamit ng emosyonal na taktika at marami pa siyang sinabing nakakaanti. Ngunit sa oras na ito, ang puso ni Sungdoo ay matigas na parang bato. Kahit ano pang sabihin niya, iisa lang ang layunin ni Sungdoo, ang itulak siya sa impyerno upang magbayad sa kanyang yumaong ina. Kinumbinsi ni Taiwong si Sungdoo na magsinungaling at ipasa ang lahat ng kasalanan kay Manager Kim. Ipinangako niya na kung makakalabas siya, magiging mabuting ama siya at ibibigay kay Sungdoo ang lahat ng kanyang ari-arian. Matapos makinig, nanatiling tahimik si Sungdoo, ngunit sa huli ay pumayat. Mabilis na nilitis ang kaso ni Taiwong sa publiko. Idinemanda siya ng taga-usig sa mga kasong pagpatay, pag-udyok sa pagpatay, at seryosong paglabag sa espesyal na batas sa krimen sa ekonomiya. Patuloy na inihayag ni Haja ang iba pang krimen niya, kabilang ang paggamit ng diplomatikong bag para sa smuggling ng IS, at pag-udyok sa pag-atake kay Sung Tae. Mga nagsumbong sa pulis, nagpapatay sa mga mahalagang saksi, diplomatikong Yang Jin, ananakot kay Director Chanshik ng bangko, ananakot kina Ministro Kim at Moksyon. Matapos marinig ang presentasyon ng piskal, hiniling ng abogado ni Taiwong na ipatawag si Sungdoo bilang saksi, at sabay na nag-upload ng ebidensya na larawan ng pag-uusap ni Sungdoo at Manager Kim. Dahil noon pa man, palaging nag-uutos si Taiwong sa pamamagitan ni Manager Kim, kaya nang tanungin kung sino ang dumukot kay Sung Tae, sinabi rin ni Sungdoo ang katotohanan na si Manager Kim ang may gawa nito. Dahil dito, sinabi ng abogado na malinaw na walang kinalaman si Taiwong sa lahat, at ang tunay na kriminal ay si Manager Kim. Tiningnan ni Taiwong ang sitwasyon, akala niya ay malapit na siyang manalo. Pagtapos, hiniling ni Junsu na muling tanungin si Sungdoo. Tinanong ni Junsu kung alam ba niya ang dahilan ng pagkawala ni Sung Tae. Inamin ni Sungdoo na hindi niya sinasadyang patayin si Sung Tae. Nahihilo si Taiwong, ngunit may mas nakakagulat pa sa hinaharap. Nagtanong ulit si Junsu, bakit niya ikinulong si Sung Tae? Sumagot si Sungdoo, dahil may video si Sung Tae ng iligal na pagbebenta. Agad na kinuha ni Junsu ang ASB na naglalaman ng video, ipinakita ang ebidensya. Ang malinaw na imahe ay hindi matatanggihan. Nagtanong ulit si Junsu, ang akusado ba sa video ay ang brown beard? Kinumpirma ni Sungdoo na tama, wala nang magawa si Taiwong kundi tanggapin. Sa huli ay nahatulan siya ng kamatayan, hindi niya matanggap ang resulta ng paglilitis na ito. Patuloy siyang nagbabanta habang dinadala, ngunit alam ng lahat na wala na siyang pagkakataon na makabalik.
Maaari lamang siyang mabulok sa impyernong kanyang nilikha, nang mag-isa at malungkot. Matapos marinig ang hatol, tumalikod si Duchan at umalis. Hinabol siya ni Haja, tinanong kung saan siya pupunta, sinabi niyang tapos na ang lahat, at panahon na para bumalik sa kanyang sariling landas. Ibinigay ni Haja sa kanya ang isang kinuhang larawan habang nakikipag-usap siya kay Moksyon. Ang katapatan ng isang tao, tumingin si Duchan kay Haja, at nakangiting sinabi, kung gusto mong mandaya ng malaki, kailangan mong magplano ng marami, kaya mo ba? Sinabi niya ito at tumalikod, natapos na ang lahat, kinuha niya ang lahat ng pera, at ibinahagi ito sa mga miyembro ng grupo ng Pandaraya. Lahat ay nagkanya-kanya ng lakad, hindi na nagkita muli, imposible iyon. Pagkatapos ng ilang panahon ng kalayaan, muli silang nagsama-sama, salamat sa pain ng pag-ibig, tinulungan nila ang taga-usig na mahuli ang kriminal. At si Duchan, magtatayo ba siya ng isa pang malaking panloloko para kumbinsihin si Haja na sumali? Sigurado akong mayroon na kayong sagot, ang panloloko at ang taga-usig ay iisang entity, hindi lamang salita. Ang pagbabago sa mundo ay nagtatapos dito, salamat sa inyong panunood. Sundan ako para matuklasan pa ang maraming magagandang pelikula. Hanggang sa susunod.